Tinanggal siya sa party dahil sa pagiging mahina, pero lumabas na siya pala ang pinakamalakas na knight matapos niyang iligtas ang isang babae. Nagsimula ang kwento kay Red, isang magaling na knight sa hero party at nagligtas ng mundo mula sa Demon Lord. Siya ang brother ng hero na si Ruti at most trusted advisor niya. Nagalit si Ares, ang magician, kaya sinabi niya kay Red na wala siyang silbi kung wala ang kanyang legendary grade sword at hindi niya kaya basagin ang ordinary barrier. Si Red ay umalis sa party ng hero, nagpalit ng pangalan, at pumunta sa Zultan, isang boring na village. Dito, namuhay siya ng slow at peaceful life bilang isang adventurer at herb collector, at pangarap niyang magbukas ng sariling pharmacy balang araw. Para itago ang kanyang identity, nagpanggap siyang mahina at tumira sa isang maliit na rented room. Isang araw, habang nangongolekta si Red ng herbs sa forest, inatake siya ng owlbear pero umiwas siya at hindi niya ito pinatay dahil hindi ito angkop sa mababa niyang bayad. Bumalik siya sa village at nakita ang isang grupo ng adventurers na pinamumunuan ng mayabang na B-rank adventurer na si Albert, na ininsulto si Red at nagalit nang tumanggi siyang sumama sa kanya. Maya-maya, habang kinakalkula ni Red kung gaano katagal siyang magtatrabaho para makapagtayo ng bahay, may kumatok ng malakas sa pinto. Si Gun, ang elf carpenter, na sinabing may deadly fever ang anak niya at walang gamot ang doktor. Hiniling ni Gun kay Red na iligtas ang anak niya sa pamamagitan ng paghanap ng medicinal herb, at pumayag si Red hindi bilang adventurer kundi bilang kaibigan. Pinabilis niya ang kanyang speed gamit ang iba't ibang agility skills at tumakbo papuntang forest. Pero pagdating niya sa lugar kung saan tumutubo ang herbs, nakita niyang hinahunting nina Albert at ng party niya ang owlbear at nasusunog ang forest. Dahil sa reckless na fire magic, minura ni Red ang grupo pero mabilis pa rin siyang pumasok sa nasusunog na forest at kinuha ang kailangang herbs. Biglang inatake siya ng sugatang owlbear, ngunit napatay niya ito sa isang hit at tumakas bago siya mahuli. Dahil sa kanyang gamot, gumaling ang bata at paulit-ulit na nagpasalamat si Gun kay Red. Hiningi ni Red bilang bayad na gawin ni Gun ang kanyang shop at bahay ng libre sa labor charges, at pumayag ang elf carpenter. 4 na buwan pagkatapos, natapos ang shop ni Red at nagbayad lang siya para sa raw materials. Nag-organize siya ng party para sa kanyang mga kaibigan, kasama ang kalahati ng populasyon ng town, at nag-toast para sa kanyang dream na magbukas ng pharmacy. Isang maulang araw, malungkot si Red sa kanyang shop dahil sa kakulangan ng customers, nang may pumasok. Masayang sinalubong niya ang bisita, pero napatulala siya nang makita ang mukha nito. Ang magandang Psy girl na si Rit, na lumang kaibigan niya at alam ang tunay niyang pangalan. Umupo sila para mag-tea at sinabi ni Rit na siya ay isang B-rank adventurer dito, pero hindi pa sila nagkikita dati. Hindi ordinaryong adventurer si Rit kundi ang second princess ng military nation na Lurvia. Nagtaka si Red kung bakit siya nasa remote na lugar tulad ng Zultan. Sinabi ni Rit na maraming tao ang gusto siyang maging susunod na ruler imbes na ang kanyang kapatid, kaya iniwan niya ang bansa at ang responsibilidad para mamuhay ng mapayapa dito. Tinanong ni Rit kay Red kung bakit niya binago ang pangalan niya. Sinabi niya na tinatago rin niya ang kanyang identity at hindi siya makaisip ng peking pangalan, kaya ginaya niya ang pangalan ni Rit. Namula si Rit nang marinig ito at nag-acting na nahihiya bago tanungin kung bakit siya nandito. Sinabi ni Red ang kwento ng pagkakatanggal sa kanya, at nagalit si Rit para sa kanya. Pero pinakalma siya ni Red gamit ang herbal tea, at pinuri siya ni Rit na siya ay husband material, na ikinapula naman ni Red. Nagbalik tanaw si Red sa nakaraan, unang nakilala ni Red si Rit ilang taon na ang nakakalipas nang ang party ng hero ay nasa Lurvia. Nasa inn sila kung saan tinuruan ni Rit ng leksyon ang isang lalaki na masyadong naging frank sa kanya. Pagkatapos, lumapit siya sa party ng mga heroes at mayabang na sinabing hindi kailangan ng Lurvia ang tulong ng iba para iligtas ang kanilang kaharian. Palabiro siya at hindi tapat sa kanyang feelings noon, pero unti-unti siyang naging malapit kay Red. Isang gabi, bumisita siya sa kanilang camp at sinabi kay Red ang tungkol sa mga nawawalang villagers malapit sa forests. Naisip ni Red na malapit na ang army ng Demon Lord at plano nilang atakihin ang Lurvia. Inalok niya ang tulong ng party ng hero sa paglaban, pero masyadong proud si Rit para tanggapin ito. Ngunit kalaunan, kinailangan niyang lunukin ang kanyang pride nang ma-overwhelm ng Demon Army ang kanilang puwersa at napalibutan ang capital. Plano ng general ng Lurvia na mag-launch ng sneak attack sa food reserves ng kaaway para pahinain sila at hiniling sa party ng mga heroes na maging decoy sa paglaban sa front lines. Sumama si Rit sa general para nakawin ang pagkain, pero inambush ng mga demon ang kanyang army at lahat ay namatay maliban sa kanya. Ang mas masama pa, inanunsyo ng general na siya pala ay ang Demon Shendan, ang leader ng Demon Army, at kinain niya ang anyo ng totoong tao.
Na-corner si Reed at napin down, pero dumating si Red para iligtas siya dahil may naramdaman siyang mali sa plano. Tinulungan niya si Reed na tumayo at nag-transform ang General sa Six-Armed Azure Demon Shendan. Nilabanan ni Red at Reed ang demon para bigyan ng oras si Hero Ruti. Mabilis niyang tinanggal ang mga braso ng demon at sinaksak ito sa puso. Habang malamig na nakatingin si Ruti kay Reed, tumingin siya sa kanyang mga patay na kasamahan at naiwan sa kanya ang malalim na trauma, kaya tumigil siya sa paglaban. Binisita siya ni Red para aliwin, at sinabi niya na takot siyang mawalan ng iba pa. Nagsimula siyang umiyak at sinisi ang sarili sa pagkamatay ng kanyang mga kasama, pero tinawag siya ni Red na bayani ng Lervia at sinabing kung wala siya, walang lakas ng loob ang kanyang bansa para lumaban. Hinikayat niya si Reed na tumayo at lumaban kasama ang party ng mga heroes para iligtas ang kanilang bansa, at sumali ulit siya sa labanan at nagwagi. Matapos alalahanin ni Red ang nakaraan, sinabi ni Reed na gusto niyang magtrabaho sa kanyang shop. Kinakabahan si Red at sinusubukang tanggihan siya dahil mahal ang pagkuha ng B-rank adventurer. Pero handa si Reed na magretiro bilang adventurer at mag-alaga ng shop habang nangongolekta siya ng herbs. Nag-alala si Red kung ano ang dapat niyang gawin, pero sa huli pinayagan niya si Reed na sumama sa kanya. Kumain sila ng hapunan pagkatapos, at nagustuhan ni Reed ang pagkain, sinasabing araw-araw niya itong matitikman. Nagkwento siya tungkol sa gusto niyang malaking bathtub para sa dalawa at bagong kama. Sinabi ni Red na parang plano niyang lumipat, at casual lang na sinabi ni Reed na oo, lilipat siya agad. Tumagal ng matagal na katahimikan bago na proseso ni Red ang lahat, pero kalaunan ay na-realize niya ang lahat. Kinabukasan, nagising si Red sa sahig ng kanyang sariling kwarto. Pagkatapos agawin ni Reed ang kanyang kama, napansin ni Red ang kanyang tempting na curves at agad siyang pumunta sa banyo. Naghanda siya ng breakfast bago nagising si Reed, at pinag-usapan nila ang busy nilang araw. Una, pumunta sila sa furniture shop ng isang goblin na si Storm, na nagulat malaman na si Reed, ang heartthrob ng town, ay lilipat kasama si Red. Gusto ni Reed bumili ng double bed na sapat ang tibay para sa intense exercise, pero si Red ay nahihiya sa ideyang iyon. Inilagay ni Reed lahat maliban sa bed sa kanyang item box at umalis sila ng shop kasama si Red. Sa daan, nakita nila ang elf boy na si Ton na binubugbog ng bully. Sumugod si Red para iligtas siya, at binato siya ng bato ng bully, ngunit naharangan ito ni Red at tumakas ang bully. Tinulungan niya si Ton at nalaman na nasaktan ng bully ang kaibigan nitong si Al. Dumating din si Reed, at hindi makapaniwala si Ton na nakakuha si Red ng ganong kagandang kasama. Ginamo ni Red ang nasugatang owl na nagsabing ang bully na si Ademi ay kaibigan nila, ngunit nagiging bayolente kamakailan. Napagtanto ni Red na ito ay dahil sa paggising ng blessing ni Ademi, na karaniwan ay nagbabago ng personalidad ng isang tao. Mukhang ang blessing ni Ademi ay bar brawler, na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang anumang bagay bilang sandata, tulad ni John Wick. Bukod dito, likas na mahusay siya sa pakikipaglaban, na nagdulot sa kanya ng sobrang agresyon. Natatakot si Al dito at ayaw niyang magkaroon ng blessing para hindi siya maging katulad ni Ademi. Inaliw ni Reed ang bata dahil ang kanyang blessing na Spirit Scout ay nagbibigay daan sa kanya na maabot ang kaluluwa ng ibang tao at makipag-usap sa mga espiritu. Kumpara sa kanya, ayaw ni Red isipin ang kanyang mahinang blessing na tinatawag na The Guide. Pagkatapos, pumunta sina Red at Reed sa medical council para makakuha ng approval para sa kanilang bagong pain color, pero ang taong responsable sa pag-approve ng mga gamot ay nagalit at pinaalis sila, sinabing abala siya. Gumamit si Reed ng kanyang impluwensya at nag-arrange ng meeting sa chairman ng council, na nagsabi sa kanila na ang kalbong lalaki ay nag-approve ng bagong droga isang buwan na ang nakakaraan, pero ngayon ito'y ginagamit bilang isang narcotic, kaya marami silang natatanggap na backlash. Gayunpaman, dahil ito'y kahilingan ng isang B-rank adventurer, personal na inaprubahan ng chairman ang gamot. Bumalik sina Red at Reed sa bahay, ngunit naisip nila na matagal bago sumikat ang mga gamot, kaya kailangan nila ng isang bagay na agad na magiging hit, tulad ng mga trendy TikTok hacks. Mamaya, habang pinupuri ni Reed ang pagluluto ni Red at iminungkahi na mag-serve siya ng pagkain kasama ang mga gamot, nakakuha si Red ng ideya at gumawa ng cookies na may gamot para itago ang mapait na lasa at gawing mas kaakit-akit. Maganda ang kinalabasan ng cookies, at kinabukasan, nag-act si Reed bilang isang sales girl at namigay ng libreng samples, na nagdulot ng malaking crowd at pila ng mga tao na bibili ng medicinal cookies. Naubos ang stock ni Red bago pa man tanghali, at masaya siya sa tagumpay na ito, kaya binuhat niya at inikat si Reed, ina-attribute ang tagumpay sa Lady Luck. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti nilang pinasok ni Red at Reed ang normal na buhay bilang roommates.
Ginagawa nila ang kanilang mga gawain ng magkasama, at hindi pa rin makapaniwala si Red sa swerteng nagdala kay R sa kanya. Nagulat ang lahat na dumating sa kanilang shop at nalaman na magkasama silang nakatira, at isang adventurer girl ang umalis na umiiyak dahil may malaking crush siya kay Red. Mamaya, sinabi ni Reed kay Red na gusto niyang uminom ng mead, isang honey-based liquor, ngunit hindi niya sinabi kung bakit bigla siyang nagkaroon ng gana uminom, at tumakbo siya para bumili ng ilan. Habang naghahanda si Red ng mga gamot, dumating si Albert sa kanyang shop. Sinabi ni Albert na hindi siya bumili ng stupid medicines at inusisa si Red kung siya ba ang pumatay sa Albert. Nang makita ni Albert at ng kanyang party ang Albert, may nakita silang malalim na hiwa sa katawan nito. Noon, anako ni Albert ang credit sa pagpatay dito, pero naghihinala siyang si Red ang talagang pumatay. Sinagot ni Red na isang simpleng tao lang siya at hindi niya magagawa iyon, pero nagalit si Albert at itinutok ang espada kay Red, na nagkunwaring natatakot at nahulog. Pero dumating si Reed at nakita niyang tinatakot ni Albert si Red, kaya inatake niya si Albert at tinadyakan siya sa pader. Pinigilan siya ni Red sa pagpatay kay Albert, at hinayaan nilang tumakas si Albert na may babala. Galit pa rin si Reed, pero sinabi sa kanya ni Red na kalmado lang dahil hindi siya nasa tunay na panganib at kayang harapin si Albert kung kinakailangan. Nahuli ni Red ang bote ng mead na itinapon ni Reed nang sumugod siya para iligtas siya, at ininom nila ito habang kumakain ng hapunan. Nag-toast si Reed para sa kanilang bagong buhay, at naisip na wala silang bathtub na sapat ang laki para sa kanilang dalawa. Dahil matatagalan pa bago sila makabili, dinala ni Red si Reed sa local sauna kung saan nakipagkompetensya siya sa endurance kasama si Gun at Storm. Nauna nang nahimatay si Gun at kinailangang ilabas, at sinabi ni Storm na parang malungot ang sauna. Sinabi ng matandang may-ari na may bagong sauna na binuksan sa town kamakailan at hindi niya kayang makipagkompetensya sa kapitalismo. Nawalan na siya ng pag-asa sa negosyo, pero pinalakas ng loob siya ng kanyang tapat na customers. Mamaya, nag-usap sina Reed, Tona, at ang asawa ni Gun kung paano nila maakit ang customers sa sauna. Nang dalhin ni Red ang tsaa na may aromatic herbs, naisip nila ang ideya na gamitin ito para sa steam therapy. Sinubukan nila ito at mabango at refreshing ang amoy, at nagpasalamat ang matandang lalaki kay Red dahil nabigyan niya ng pag-asa ang kanyang namamatay na negosyo. Dumami ang customers sa shop dahil sa steam therapy. Nang bumalik sina Red at Reed sa bahay, biglang sinabi ni Reed ang tunay na dahilan kung bakit siya uminom ng mead. Ipinaliwanag niya na sa Lurvia, may isang buwang honeymoon ang mga bagong kasal kung saan umiinom sila ng mead at naglalaan ng oras sa isa't isa, at gusto lang niyang gayahin iyon. Napatulala si Red sa pag-amin ni Reed ng kanyang nararamdaman, at masayang umuwi sila. Kinabukasan, habang inaayos nila ang shop, dumating ang isang grupo ng influential na tao. Lumabas si Red para harapin sila at ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang mga opisyal mula sa Adventurers Guild na gustong makipag-usap kay Reed. Sinabi ni Red na maghintay sila hanggang sa magbukas ang shop. Pagpasok ni Reed, gusto niyang patagilan ang paghihintay ng mga tao sa labas. Nang sa wakas lumabas siya, pumasok naman ang isang kinatawan ng Thieves Guild para kausapin si Red. Inalok niya si Red ng isang elven coin na may halagang 1,000 gold coins kapalit ng pagputol ng lahat ng ugnayan niya kay Reed. Sinagot ni Red na hindi mababayaran ang halaga ni Reed para sa kanya at hindi niya ito iiwan para sa anumang halaga ng pera, at napaatras ang negosyador. Sinabi rin ni Reed sa guild officials na balak niyang gugulin ang buong buhay niya kasama si Red at hindi na siya babalik sa pagiging adventurer. Bumalik siya sa loob at namula nang malaman niyang narinig ni Red ang lahat ng sinabi niya. Humingi si Red ng kamay ni Reed at binigyan siya ng bracelet na may amber stone, na sinasabing simbolo ng kanilang engagement. Pareho silang namula na parang mga teenager na unang beses nakaranas ng pag-ibig. Naalala ni Reed kung paano niya dati inisip na hindi sila maaaring maging magkasama. Noong nahihirapan ang Loyal laban sa army ng Demon Lord, nagpa siya silang humingi ng tulong sa mga kalapit na bansa. Para doon, iminungkahi ni Red na dumaan sila sa Bewitching Woods dahil hindi ito kayang navigatean ng mga tao at demon, pero may kaibigan siyang elf na makakatulong sa kanila. Pumunta sila sa village ng mga elves kung saan ang makapal na elf na si Urala ay agad yamakap kay Red. Nagselos si Reed sa kung paano kumapit ang elf kay Red at naging insecure siya. Napagpasyahan na sasamahan ni Naruti, Aris, at Reed sina Red at Urala sa Bewitching Woods. Doon, napansin ni Ruti at ng elf girl ang selos sa mukha ni Reed, at kinuha siya nito para mag-usap. Sinabi niya kay Reed na halata ang pagmamahal niya kay Red at dapat niyang ipahayag ito ng malinaw imbes na magpakipot. Sinabi ni Urala na wala siyang romantikong damdamin kay Red dahil maiksi lang ang buhay ng mga tao at ang pag-ibig sa kanila ay nagdudulot lang ng pighati sa mga elves tulad niya.
Itinuring niya si Red bilang kanyang human best friend at hiniling niya kay Reed na panatilihing masaya si Red sa pamamagitan ng pagiging nasa tabi niya at suportahan siya sa mga mahihinang sandali. Pagkatapos, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay pero sinalubong sila ng mga Demon Scouts sa kabilang dulo. Lumabas na isa sa mga mercenaries na kinuha ni Ares ay nagtatrabaho kasama ang mga demon at ibinente sila. Alam ni Red na kailangan niyang ayusin ang gulo ng kanyang team at nagboluntaryo siyang manatili kasama si Yer-Ala para ilihis ang kaaway at hiniling sa iba na maghanap ng tulong. Nag-alala si Reed para sa kanya pero tiniyak ni Red na magiging ayos siya. Pumunta sina Reed at Ruthie sa kalapit na bansa at bumalik na may reinforcement habang nagdarasal para sa kaligtasan ni Red. Pagdating nila sa lokasyon ng kaaway, sumugod si Ruthie mag-isa at pumatay ng mas maraming demon kumpara sa ibang tropa. Namangha si Reed sa napakalakas na kapangyarihan ng hero at kung paano siya naging killing machine. Ngunit nang makita ni Ruthie si Red, niyakap niya ito at humingi ng tawad sa pag-iwan sa kanya. Pagkatapos, umalis ang party ng hero sa Lervia at sa kabila ng imbitasyon ni Red, hindi sumama si Reed dahil alam niyang hindi magugustuhan ni Ruthie na lumapit siya sa kapatid niya. Nagpatuloy si Reed sa kanyang paglalakbay mag-isa, ngunit muling pinagtagpo sila ng tadhana ni Red. Mamaya, may kailangang idoliver si Reed pero hinarang siya ng isang kalbong adventurer. Ito ang parehong lalaki na minsan niyang tinalo sa kanyang kaharian at ngayon ay nagtatrabaho kasama ang Thieves Guild para harapin siya. Hiniling ng lalaki kay Reed na bumalik sa adventuring o sa kanyang bansa, pero lumakad si Reed palayo dahil hindi siya interesado sa kwentuhan. Pero nagkamali si Baldy nang insultuhan niya si Red, at sinuntok siya ni Reed sabay sabi na huwag banggitin ang pangalan ng kanyang asawa. Sinabi ng lalaki na hinahanap siya ng kanyang bansa, pero sinagot ni Reed na hindi siya babalik dahil hindi niya iniintindi ang kanyang bansa o ang labanan para sa pagiging susunod na leader. Mayroon na siyang lahat dahil nandito si Red, di nagtagal, nagpunta si Red sa hospital ng town para magdala ng mga gamot pero narinig niya ang malakas na ingay mula sa katabing bahay. Dali-dali silang pumunta ng doktor sa bahay at nakita ang isang lalaking walang malay at nagbubula ang bibig. Iniabot ni Red ang isang general na antidote sa doktor bago itinuro ang puting pulbos malapit sa lalaki. Napagtanto ng doktor na ang pulbos ay ang bagong inaprobahang gamot na ginagamit bilang narcotic at na-overdose ang lalaki. Dinala ng doktor ang lalaki sa ospital at nagpasalamat kay Red sa tamang suhestyon. Humiling ang doktor na mag-stock si Red ng mas maraming gamot. Pinag-usapan ito ni Red at Reed habang kumakain ng tanghalian. Nag-aalala si Reed sa pagkalat ng droga sa merkado. Ngunit sinabi ni Red na hindi ito ang kanilang trabaho na imbestigahan at dapat nilang tangkilikin ang kanilang kabataan. Dinala ni Red si Reed sa ilog kung saan sila nag-enjoy. Mamaya, habang kumakain, kinakabahan silang pareho dahil wala silang karanasan sa pagde-date. Inamin ni Reed na kinakabahan siya nung una siyang pumunta para makita si Red, pero ngayon gusto niya lagi silang magkasama. Pagkatapos ng kanilang halik, bumalik sila sa bahay at bumalik sa trabaho. Narinig ni Reed ang mga chismis tungkol sa droga, pero wala siyang alam. Biglang pumasok sa kanilang shop ang isang lalaking sugatan at agad siyang binigyan ni Red ng first aid bago sinabihan si Reed na tingnan ang labas. Lumabas siya at nakita na ang isang miyembro ng party ni Albert ay nawala sa sarili at inaatake ang mga tao gamit ang isang palakol, at sumugod ito kay Reed. Nang mapansin siya ng lalaki, inilaygan ni Reed ang kanyang atake at naalala na mayroon itong blessing ng thief at hindi dapat madali para sa kanya na magwasiwas ng mabigat na sandata. Pero wala siyang sapat na oras para mag-alala dahil marami pang baliw na may palakol ang pumapalibot sa kanya. Tinamba niya ang dalawa sa kanila, ngunit muntik na siyang mapahamak ng tamaan sa ulo ng pana ang isa sa kanila. Napansin ni Reed na si Albert ang bumaril sa kanilang lahat sa ulo. Kinumpronte niya ito, at sinabi ni Albert na gamutin niya ang mga buhay pa at ipadala ang bill sa kanya. Nagalit si Reed sa kanyang asta at napigilan lang ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagbitaw sa kanyang mga espada bago siya makagalaw laban sa kanya. Kinabukasan, nakahiga si Reed sa kandanga ni Red habang nagbabasa siya ng dyaryo at nalaman na walang maasahang impormasyon tungkol sa insidente kahapon. Naniniwala si Reed na ang droga ay nagpalakas ng kapangyarihan ng mga tao kapalit ng kanilang katinoan. Dumating sina Tona at Al at inimbitahan sila ni Red para sa tanghalian. Sa tanghalian, sinabi ni Al na kamakailan lang siya tinamaan ng kanyang blessing at kinakabahan siya ngayon. Sumagot si Red na dapat nilang tawagan ang FBI at i-report ang blessing. Ngunit nang malaman niyang ang blessing ni Al ay weapon master, napagtanto ni Red na kinakabahan siya dahil hindi pa niya napagdesisyonan ang sandatang gagamitin. Gusto sana ni Al na ipagpalit ang kanyang blessing sa isang ordinaryong tulad ng warrior, ngunit sinabi ni Red na ang warrior ay ang pinakakaraniwan at pinakamainipin na blessing na maaaring magkaroon ang isang tao.
Kinabukasan, isang miyembro ng party ni Albert ang pumunta para humingi ng tawad kay Reed sa ngalan ng kanyang boss. Sinabi niya na sobrang abala kamakailan si Albert at walang sino mang may ordinaryong blessings ang makasabay sa kanya, kaya naging mainipin at madaling magalit siya. Alam ni Red na ang blessing ni Albert ay champion, na nagbibigay sa kanya ng lakas para malagpasan ang malalaking hadlang at hikayatin siyang mag-iwan ng marka sa kasaysayan. Ngunit hindi siya masyadong naka-align sa kanyang kahangahangang blessing at nabigo na magtagumpay ng malaki, kaya napunta siya sa Zultan. Ngunit ngayon, sinisikap niyang maging champion ng bayang ito. Di nagtagal, dumating ang isang bagyo at pagkatapos isara ang lahat ng bintana, gumawa si Red ng honey milk para kay Reed, sinasabing paborito ito ng kanyang kapatid na babae noong bata pa siya. Naalala niya ang nakaraan nang umalis ang kanilang mga magulang para bumili ng gatas at hindi na bumalik, kaya kinailangan nilang mamuhay bilang mga ulila. Isang gabi, may malakas na bagyo at tahimik na nakaupo si Ruthie sa isang sulok. Sinabi niya sa kanyang kapatid na hindi siya natatakot sa bagyo dahil siya ang hero. Hinawakan ni Red ang kanyang kamay, nagpapalusot na siya ang natatakot, at masaya si Ruthie na umaasa sa kanya ang kapatid. Sinabi niya na mahal niya siya, ngunit hindi sa paraang Alabama, at hiniling na pangako niyang laging mananatili sa kanyang tabi. Sinabi ni Red na hindi niya magagawang mangako ng ganoon dahil gusto niyang lumabas at maging knight na sapat na malakas para protektahan siya balang araw. Naistorbo ang matamis na pagbabalik tanaw ni Red nang may kumatok sa pinto, at pagbukas niya, nakita niya ang doktor na buhat si Al na sugatan. Tinulungan ni Red ang doktor na gamutin ang bata, at sinabi ng doktor na may mga fragmento ng bato na naiwan sa sugat sa ulo ni Al. Di nagtagal, nagising si Al at sumigaw na inatake ng bully na si Ademi ang kanyang bahay gamit ang palakol at nasugatan ang kanyang mga magulang. Agad na tumakbo si Red sa bahay niya at natagpo ang buhay ang kanyang mga magulang at hindi nasugatan ng palakol. Dumating din ang doktor at tinulungan silang makarecover. Lumaki ang insidente dahil si Ademi ay anak ng kapitan ng Town Guard at gusto ng publiko na akuin niya ang responsibilidad. Hindi na nakita si Ademi pagkatapos ng atake, at inakusahan din ng mga tao ang Town Guard na tinatago siya. Samantala, pinatuloy ni Red at Reed si Al sa kanilang bahay habang nagpapagaling. Kahit ilang araw na ang lumipas, mababa pa rin ang loob ng bata, at isang umaga, hiniling niya kay Reed na turuan siya gumamit ng espada. Nagbigay si Reed ng ilang basic na leksyon at pagkatapos ay nagpahinga habang umiinom ng hot chocolate habang patuloy na nagpa-practice si Al. Nag-aalala si Reed na baka hindi siya magaling na guro, ngunit sinabi ni Red na magiging mahusay siya, at nagsimula silang mag-flirt. Bigla, dumating sina Ganson at Now at sinabi sa kanila na dinala ng Town Guard si Tona habang naglalaro at hindi man lang nagpaliwanag. Pumunta ang kapatid ni Now para makipag-usap sa mga guard, ngunit hindi rin siya pinapasok. Pumunta sina Red, Reed, at Al sa ulo ng guild at hiniling na pakiusapan ang Town Guard na ibalik si Tona. Pumayag ito dahil gusto niyang malagay si Reed sa utang na loob, at binigyan sila ng rekomendasyon. Dinala nila ang sulat ng captain sa Town Guard at ipinakita ito sa mga gwardya na tinawag ang kanilang captain, ang tatay ni Adi. Pinapasok niya sila at pinalaya si Tona, gumawa ng dahilan na hindi niya alam na tumanggi ang kanyang mga tauhan na magpaliwanag sa pamilya ni Now. Hindi na nagpumilit si Now na magreklamo dahil hindi naman nasaktan ang bata. Tinanong ni Red ang captain kung bakit niya inaresto si Tona, at sinabi ng captain na may hinala siyang isang residente ng Zultan ang pumatay sa kanyang anak, kaya gusto niyang mag-interrogate ng isa sa mga kaibigan ni Adi. Paalala ni Red na ang anak niya ang salarin ngayon, ngunit hindi naniniwala ang captain sa testimonya ni V at inakusahan pa ang mga magulang ni Adi na nagkunwaring nasaktan para idiin ang kanyang anak. Nanindigan ang captain na hindi gagawa ng masama ang kanyang anak, at sumang-ayon si Tona na inosente si Adi dahil kamakailan lang ay humingi ito ng tawad kay Tona sa pagbugbog sa kanya. Sinabi ni Adi na gusto niyang maging Town Guard at protektahan ang mga tao, at nangako na hindi niya sasaktan ang sino man nang walang dahilan. Naguluhan ang lahat sa narinig at hindi mabuo ni Red ang impormasyon. Pagkatapos, hiniling ng captain na manatili sina Red at Reed para sa pribadong usapan at hiningi ang tulong nila sa mga problemang kinakaharap ng bayan. Una, hiniling niya kay Reed na makipagtulungan at siyasatin kahit nagretiro na siya sa adventuring, at positibo ang sagot ni Reed. Tinanong ni Red ang captain kung gumagamit ba ng narcotic ang kanyang anak, at nagalit ito, iginiit na walang sino man sa kanyang pamilya ang gumagamit ng droga. Ngunit nang isipin ni Red ang pagkakatulad ng kasong ito sa isa kung saan naging bayolente ang mga adventurer, inamin ng captain na tila binibigyan ng droga ang mga tao ng pangalawang blessing. Bumalik si Red sa shop, ngunit lumabas si Reed para imbestigahan ang droga. Gusto sanang mag-ensayo ni Al kasama si Reed, kaya nag-alok si Red na turuan siya gamit ang Wallace.
Itinuro niya kay Al kung paano mapanganib ang padalos-dalos na pagsugod sa kaaway. Mabilis matuto si Al at patuloy na nagprakti hanggang paglubog ng araw. Tinanong niya si Red kung bakit magaling siya sa pakikipaglaban kahit D-rank lang siya, at sinagot ni Red na ayaw niyang tumaas ng ranggo dahil masaya na siya sa kanyang kasalukuyang buhay. Nagulat si Al sa sagot ni Red at pagkatapos ay sinabi niya na ilang oras na ang nakalipas, isang kakaibang lalaking may isang mata ang dumating sa shop at nagbigay sa kanya ng espada. Mukhang nagtatrabaho ang lalaki para sa Thieves Guild at binigyan si Al ng makantab na pulang sickle, sinasabing tutulong ito sa kanya na maging sikat na weapon master agad. Noon, gusto agad ni Al na mag-ensayo, pero ngayon nagdududa siya kung sarili niyang kaisipan ba iyon o ng kanyang blessing. Sinabi ni Red na dapat niyang bigyan ng oras ang kanyang sarili para malaman ito, dahil sa paghawak ng kanyang sandata niya lang malalaman ang tunay niyang intensyon. Samantala, nahuli ni Reed ang isang lalaki na may ipinagbabawal na droga at hinabol niya ito. Kinuha niya ang pouch mula dito habang nakatapak sa dibdib ng lalaki, pero ito'y nagbigay sa lalaki ng magandang anggulo. Nahiya si Reed at umatras, pero biglang sumabog ang lalaki sa tuwa na makita ang pinakamagandang eksena ng kanyang buhay. Nagulat si Reed sa suicide bomber, pero mas marami pang kasamahan nito ang pumalibot sa kanya. Sinubukan niyang bunutin ang kanyang mga espada pero na-jam ito. Tinadyakan niya ang isa sa mga lalaki at sinubukan ng iba na atikihin siya, ngunit isang matangkad at maskuladong lalaki ang hinawakan sila sa kwelyo at pinabagsak sa isang suntok. Tinanggal ng lalaki ang kanyang hood at binati si Reed, na nakilala siya bilang Danen, isang malakas na martial artist at miyembro ng party ng hero. Pagkatapos maglinis gamit ang tulong ng mga water spirits, tinanong ni Reed si Danen kung ano ang ginagawa niya dito at sinabi niyang inutusan siya ng hero na hanapin si Red. Nag-aalala si Reed na baka balakin niyang ibalik si Red, pero sinabi ni Danen na dahil nakahanap na ng tahanan si Red dito, hindi niya balak pilitin itong umalis. Tinanggal ni Danen ang hood ng isa sa mga lalaking binugbog niya, at lumabas na isa itong intermediate rank na demon. Nagulat si Reed na makita ang isang demon sa mapayapang lugar tulad ng Zultan, at humingi si Danen ng tulong niya sa investigasyon ng insidenteng ito, ngunit gusto niyang ilihim ito kay Red at pumayag si Reed. Pagkatapos, umuwi si Reed na pagod mula sa trabaho at agad na tumalon sa kandanggan ng kanyang asawa para mag-relax. Hindi niya masyadong sinabi kay Red ang nangyari sa labas at nalaman na may nagbigay ng espada kay Al mula sa Thieves Guild habang wala sila. Sinuri ni Reed ang espada gamit ang kanyang mahika at nalaman niyang maganda ang espada, ngunit may tracking spell na inilagay dito at palaging na itatransmit ang lokasyon ng espada sa nagcast. Tinanong ni Red kung ano ang mapapala ng Thieves Guild sa pag-track kay Al, pero mas maraming mahalagang bagay na gagawin si Reed tulad ng pag-flirt kay Red at pag-arte na malungkot sa pagtago kay Danen mula sa kanya. Kinabukasan, dinala ni Red at Reed si Al sa isang swordsmith para ipagawa ang kanyang unang sandata habang tinutulungan siya ni Reed sa pagpili ng disenyo at materyales. Narinig ni Red ang gulo sa labas at lumabas siya para tingnan ito. May lalaki na nagtitipon ng hindi masayang tao para magprotesta laban sa town guard. Tinanong ni Red ang ilang adventurers kung ano ang nangyayari, at sinabi nila na binayaran ng leader ng Thieves Guild ang lalaki na mag-udyok ng kaguluhan sa mga tao. Dumating ang double bed na in-order ni Reed at namangha si Red habang pinapanood siya na naghihintay sa kama. Tumalon siya sa kama at hiniling kay Reed na humiga sa tabi niya. Naghalikan at naglandian sila, pero napansin nilang may bata sa bahay, kaya nagpasya silang ipagpaliban ang kanilang pagmamahalan para sa ibang araw at natulog na lang. Kinabukasan, tinakpan ni Reed ang sarili mula ulo hanggang paa at pumunta sa mga kadudadad ang eskinita kung saan pinalibutan siya ng kalbong adventurer at mga kasamahan niya mula sa Thieves Guild. Akala nila si Al ang kaharap nila dahil sa espada na may tracker, pero tinanggal ni Reed ang kanyang hood at ipinakitang naloko niya sila. Nagalit si Baldy sa pagkakaloko at inutusan ang mga tauhan niya na atikihin siya, pero masyadong mabilis si Reed at tinalo niya silang lahat. Ang huling lalaki ay inakalang magkakaroon siya ng magandang laban kay Reed, pero alam ni Reed ang tunay niyang pagkatao at sinabihan siyang tumigil sa pagpapanggap na tao. Ngumiti ang lalaki at biglang nag-transform sa isang malaking axe demon, at nagsimula ang laban nila. Sa kabilang banda, si Al ay naghihintay sa shop kasama ang isang gwardya nang kumatok ulit ang lalaking may isang mata na nagbigay sa kanya ng espada. Pinapasok siya ng gwardya na kasabwat pala ng Thieves Guild. Sinabi ng lalaking may isang mata na habang iniisip ni Reed na naloko niya sila, siya pala ang nahulog sa bitag nila. Ang totoong plano ay palayasin siya para makidnap si Al. Lumaban si Al pero mabilis na kumilos ang isa pang lalaki sa likod niya at hinawakan siya. Tinanong ni Al kung ano ang gusto nila, at sinabi ng lalaking may isang mata na gagawin nilang bayani si Al sa Zultan. Dinala nila si Al sa Thieves Guild at ipinakilala sa kanilang leader, isang hobgoblin na si Big Hawk.
Sinimulan ni Big Hawk na ikwento ang kanyang buhay ng hindi hinihingi. Ipinapaliwanag niya na ipinanganak siya sa slums at lumaban para makarating sa tuktok. Ngayong nasa Zultan na siya, gusto niyang baguhin ang lugar ayon sa kanyang pananaw. Para doon, kailangan niya ang droga na nagpapabaliw sa lahat, na tinawag na Devil's Blessing, gawa mula sa puso ng mga Axe Demons. Sinabi ni Big Hawk na hanggang ngayon, Diyos lang ang nagbibigay ng mga blessing sa tao, pero hindi siya nasisiyahan dito. Naniniwala siyang maraming tao ang hindi rin nasisiyahan dahil parang natukoy na ang layunin ng kanilang buhay dahil sa kanilang blessing at wala silang magagawa tungkol dito. Ipinahayag ni Big Hawk na ang kanyang blessing ay Master Torturer at kahit sanay siya sa krimen, kinamumuhian niya ang kanyang blessing na masyadong malupit at nakakadiri. Sa tulong ng Devil's Blessing, nakakuha siya ng pangalawang blessing at pangalawang pagkakataon sa buhay, at ngayon gusto niyang ibigay ang pagkakataong ito sa lahat at kontrolin sila. Para doon, kailangan ni Big Hawk ng pag-aalsa sa lipunan at gusto niyang gamitin si Al bilang kasangkapan para simulan ito. Inutusan niya ang mga tauhan niya na dalhin si Ademi, na humingi ng tawad kay Al at sinabing kumuha lang siya ng Devil's Blessing para maging malakas tulad ng kanyang tatay pero nagdulot lang ng gulo sa lahat. Sa labas ng bahay ni Big Hawk, nagtipon ang malaking pulutong na binubuo ng mga adventurer at hindi masayang mamamayan. Dinala ni Big Hawk si Al sa balkonahe at nagsimulang magtalumpati sa pulutong. Pinagalit niya sila sa pagsasabing puno ng mga hindi kompetenteng tao ang town guard na hindi makahanap ng salarin sa pag-atake sa inosenteng pamilya ni Al. Inakusahan niya sila na tinatago si Ademi dahil anak siya ng kanilang captain. Nagalit ang karamihan at pagkatapos, tinawag ni Big Hawk ang dalawang town guard na nagtatrabaho para sa kanya. Nagsinungaling sila at sinabing tinulungan nilang itago si Ademi dahil utos ito ng captain pero hindi na nila ito kayang gawin. Idineklara ni Big Hawk na magsisimula siya ng revolusyon para pabagsakin ang town guard at iligtas ang Zultan mula sa kanilang pang-aapi. Para dito, hinihiling niya kay Al na kunin ang kanyang espada at tapusin si Ademi para simulan ang revolusyon. Ayaw itong gawin ni Al at sinubukan ni Big Hawk na kumbinsihin siya na si Ademi ang sumubok pumatay sa kanyang mga magulang. Walang kahihiyang sinabi niya na kahit binigyan nila si Ademi ng droga at palakol, siya pa rin ang nagdesisyon na atikihin ang mga magulang ni Al. Hindi pa rin comfortable si Al sa ideya, ngunit ginamit ni Big Hawk ang kanyang kakayahan sa brainwashing para pilitin siyang tapusin ang bata. Kinuha ni Al ang espada at lumapit kay Ademi, ngunit nang makita niya ang kanyang refleksyon sa espada, nawala ang brainwashing at bumalik siya sa kanyang katinoan. Inatake ni Al, pero tinamaan lang niya ang mga lubad na nagtatali kay Ademi at hindi si Ademi mismo, dahil ayaw niyang manakit ng tao. Nagpasalamat si Ademi, ngunit ipinakita ng lalaking may isang mata ang isang palakol at naakit si Ademi. Ipinaliwanag ni Big Hawk na dahil sa Devil's Blessing, tuwing makakakita si Ademi ng palakol, may pagnanasa siyang pumatay. Sinubukan ni Al na pigilan siya, ngunit kumuha si Ademi ng palakol at tumakbo. Sinabi ni Big Hawk kay Al na tapusin siya o siya ang mapapatay, ngunit bago makakilos ang sinuman, isang lalaking may hood ang mabilis na umatake at pinabagsak ang palakol. Tinalo ang lalaking may isang mata sa isang iglap. Hinawakan ng lalaki si Ademi at sinabi sa mga magnanakaw na akala nila naloko nila si Rit, ngunit sila ang naloko sa pag-aakala na ganon. Siya pala si Red na nagkukubli sa mga magnanakaw, sinabi niyang hulihin siya at pagkatapos ay tumalon mula sa balkonahe gamit ang kanyang kasanayan sa slow fall. Tumakas si Red kasama ang mga bata at dinala sila sa isang ligtas na lugar para bigyan si Ademi ng antidote para pigilan ang kanyang second blessing. Di nagtagal, dumating ang isang adventurer na nagngangalang Bay na kasama ni Red at kinuha ang mga bata habang naiwan si Red para harapin ang mga adventurer na humahabol sa kanila. Lumabas siya para harapin si Big Hawk, ang kanyang mga tauhan, at si Albert na sumama sa kanila. Inatake ni Albert si Red gamit ang kanyang martial arts techniques at demonic sword, ngunit nailagan ito ni Red gamit ang kanyang murang bronze sword. Napagtanto ni Albert na talagang malakas si Red at nagkukunwari lang itong mahina. Hindi masyadong pinansin ni Red si Albert at napansin niya ang kakaiba kay Big Hawk. Hindi ito nagtatago ng anuman at inamin na isa siyang contract demon na gumagamit ng katawan ng Hobgoblin. Sinabi ni Big Hawk na gusto niyang maging hari ng Zultan at bilang kapalit, hinayaan niyang ganap na kontrolin ng demon ang kanyang katawan. Nakipagbiruan si Red sa demon, sinasabing dahil sa cat-amaran ng Zultan, tiyak na nahirapan ito na umangat sa Thieves Guild. Sumang-ayon si B at sinabing para baguhin ang mga bagay, humingi siya ng tulong kay Albert, na isang outsider na may malalaking ambisyon, at nakipagkontrata rin sa kanya. Ipinahayag ni Albert na masyadong pangit ang Zultan para sa isang tulad niya, kaya nakipagdeal siya sa contract demon para maging mas makapangyarihan, sa layuning magkaroon ng papel sa pagtalo sa Demon Lord balang araw.
Inaangkin niya na hindi siya gagawa ng masama kahit na nakipagkasundo siya sa mga demon, ngunit paalala ni Red na dahil kasama siya ng Thieves Guild, marami ng tao ang nawala ng buhay. Inisip ni Albert na ang mga ito ay kinakailangang sakripisyo at sinabi na sa kanyang kontrata, plano niyang bumuo ng isang hukbo sa Zultan at pangunahan ito sa labanan laban sa Demon Lord kasama ang hero. Lubos siyang naliligaw sa kanyang ilusyon at hiniling niya kay Red na sumama sa kanya para sila ay maging bahagi ng party ng hero. Sinabi niya kay Red na magpas siya kung gusto niyang sumama sa kanya at maging bayani, o talunin siya at maging tagapagligtas ng Zultan. Kahit pa sinabi ni Red na hindi siya pipili sa alinman sa mga opsyon, bigla siyang napalibutan ng mga bantay ng bayan. Lumapit ang pinuno ng guild at sinabi kay Albert na siya ay inaaresto at may karapatang manahimik. Nainis si Albert at tinanong si Red kung bakit hindi niya nalang hinarap ang sitwasyon para magtamo ng kaluwalhatian. Ngunit sinagot siya ni Red na masaya na siya sa pagpapatakbo ng kanyang pharmacy kasama si Reed. Hindi matanggap ni Albert ito at hinamon si Red na tapusin siya para maalala siya bilang higit pa sa isang karaniwang kriminal. Inatake niya si Red na umiwas ng madali at tumama sa kanya ng mabilis at tumpak, at bago pa man niya nalaman, nawala na ang kanyang braso. Lumuhad si Albert, umiiyak dahil sa pagbagsak ng kanyang mga plano, at sinabi sa kanya ni Red na hindi lang pisikal na lakas ang kailangan para maging bayani. Alam niya na lagi nang sinusubukan ni Albert na maging bayani ng Zan sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, ngunit mali ang kanyang piniling daan. Samantala, dinala ni Bai si Al at Ademi sa tirahan ni Big Hawk kung saan nagtipon ang mga tao. Ginamit niya ang mahika para palutangin sila at ipinaliwanag ng mga bata na ang nangyari ay isang sabuatan ng Thieves Guild. Sinabi ni Al na hindi si Ademi ang nakasakit sa kanyang pamilya kundi ang demonic na gamot na nagtulak sa kanya na gawin ito. Babala niya sa mga tao na itigil ang paggamit ng drug ang iyon. Idineklara ni Al na pinatawad na niya si Ademi at magkaibigan na ulit sila, kaya wala nang dahilan para mag-away pa ang mga tao at tahimik silang nagdispersa. Inaresto si Bull o Big Hawk at ikinulong, at nang binisita siya ni Bai, tinawag niya ito sa pangalan na Bull, at doon napagtanto ng demonyo na ang lalaki pala ay ang Demon General na si Shendan. Sinakal siya ni Shendan sabay sabi na maswerte na hindi sila nagkita sa harap ni Red dahil magiging gulo ito. Tinanong niya kay B kung bakit niya naisip ang ibenta ang Devil's Blessing at sinungaling na sinabi na gawa ito mula sa puso ng isang Axe Demon. Nalaman ni Shizen ang katotohanan sa likod ng gamot at sinabi niya sa kanyang dating kaibigan na kung malaman ng mga tao na ang gamot ay makakatulong sa kanila upang gisingin ang kanilang tunay na potensyal, magiging masama ito para sa mga demonyo. Idineklara ni B na tatapusin na niya ang kanyang kontrata kay Big Hawk at biglang ipinakita ang kanyang tunay na anyo bilang isang kambing. Bumagsak siya sa dingding ng bilangguan at nakarating sa selda ni Albert, na nangakong bibigyan siya ng kapangyarihan upang makatakas at sumali sa partido ng bayani. Nasa pinakamababang punto na si Albert at wala na siyang pakialam pa, ngunit pinaalalahanan siya ng demonyong kambing na may kontrata na siyang napirmahan sa kanya para talunin ang Demon King at kailangan niyang kumilos para dito. Sinabi ni Albert na gawin na lang kung ano ang gusto ng demonyo, at si B ay lumikha ng bagong kontrata sa malayong lugar mula sa Zoltan. Ang bayani na si Ruti at ang kanyang grupo ay nahaharap sa mahirap na panahon simula nang matanggal si Red. Sa una, maganda ang naging progreso ng grupo at nakapag-recruit ng bagong miyembro si Aris, ang salamangkero, bilang kapalit ni Red. Nagpakilala ang babae bilang si Tish, isang assassin, at nakilala niya sina Danen, ang martial artist, at Theodora, ang crusader. Pagkatapos nito, nakausap ni Ruti si Tish, at kahit na nakakatakot ang aura niya, nagawa pa rin ni Tish na panatilihin ang kanyang poker face kahit kinakabahan siya sa harap ng bayani. Sinabi ni Ruti sa kanyang team na bukas ay magtutungo sila upang kunin ang sandata na ginamit ng nakaraang Demon King. Ngunit, mas madaling sabihin kaysa gawin ito, at matapos hindi makahanap ng pahiwatig sa mahabang panahon, nagsimulang mayrita si Danen. Diretsahan niyang sinabi kay Aris na hindi siya magaling sa pamamahala ng grupo at hindi naman ganito kasama noong kasama pa nila si Red. Gusto ni Dan nang umalis sa grupo para hanapin si Red at hindi siya nakinig kay Aris habang sinusubukan siyang pigilan. Ngunit nang lumabas si Ruti, biglang kinabahan si Danen tungkol sa pag-alis sa grupo, ngunit pinayagan siya ni Ruti na hanapin ang kanyang kapatid. Nagulat si Aris dahil akala niya hindi papayag ang walang damdaming bayani sa ganoong utos. Bago umalis, nakausap ni Danen si Theodora at pareho nilang iniisip na may sama ng loob si Aris kay Red sa mahabang panahon. Nagtataka sila kung posibleng pinatay ni Aris si Red, ngunit sigurado sila na kahit karaniwan lang ang kakayahan ni Red, sapat na siyang malakas upang mabuhay sa pakikipaglaban sa kahit sino dito. Dala ang pag-asang ito, umalis si Danen sa kanyang paglalakbay upang hanapin siya at ibalik siya.
Samantala, patuloy na naghihintay si Ruthie kay Dan na ibalik ang kanyang kapatid tuwing sila'y magpapahinga. Sa kabilang banda, si Aris ay lalong naguguluhan dahil wala siyang mahanap na pahiwatig tungkol sa ultimate weapon ng nakaraang Demon Lord. Ang bagong miyembro na si Tish ay walang makausap, kaya lumapit si Theodora sa kanya at ipinaliwanag na hindi naman palaging gulo ang kanilang grupo. Kinuwento niya kay Tish tungkol kay Red, ang kapatid ng bayani na siyang nag-aalaga sa lahat ng bagay na hindi tungkol sa labanan at kahit sa labanan, hindi siya pabigat kan inuman. Naniniwala si Theodora na kailangan ng bayani at ng kanilang grupo na bumalik si Red. Sa gabi, nasa isang sulok ng kanyang tolda si Ruthie. Hindi siya kailangang matulog dahil sa kanyang makapangyarihang biyaya, ngunit nakakabagot at mahaba ang mga gabi para sa kanya nang wala ang kanyang kapatid. Nang mawala si Red, sinabi ni Aris sa kanya na umalis ito upang mag-scout sa Demon Lord mag-isa. Gumawa si Aris ng iba't ibang dahilan upang paniwalain siya sa kasinungalingan, at sinabi niyang susubukan niyang gabayan siya sa lugar ng kanyang kapatid. Ngayon, napagtanto ni Ruthie na nagsisinungaling si Aris at may ginawa ito kay Red kaya sinuntok niya si Aris sa galit. Ngunit alam niya na mahalaga si Aris sa kanyang misyon, kaya bago ito mamatay, ibinalik niya ito sa buo. Simula noon, natakot na si Aris kay Ruthie. Ngayon, pakiramdam ni Ruthie na parang may kulang sa kanyang puso nang wala ang kanyang kapatid at umaasa siyang babalik ito agad. Hindi nagtagal, natuklasan nila ang lokasyon ng mga guho ng nakaraang Demon King sa desyerto. Kumpiyansa si Aris na nandoon ang ultimate weapon ng Demon Lord. Sinasabi niyang ang kanyang biyayang Sage ay pangalawa lamang sa biyaya ni Ruthie na hero, at magkasama tiyak na magtatagumpay sila. Pumunta si Tish upang mag-refill ng kanilang mga bote bago pumasok sa guho, at lumapit si Ruthie sa kanya. Kinakabahan na nagtanong si Tish kung kailan siya natutulog dahil palagi niyang gising si Ruthie, at sumagot si Ruthie na hindi siya natutulog dahil sa kanyang biyaya. May resistensya siya sa lahat ng bagay tulad ng pagtulog, pagkapagod, karamdaman, gutom, at maging sa emosyon. Sinabi ni Ruthie na ang kanyang biyaya ay nagtutulak sa kanya na maging isang robotic na bayani na walang emosyon o pangangailangan para sa pag-maintain, tanging ang mga bagay lamang na magdadala sa kanya sa tagumpay sa kanyang misyon ang nananatili sa kanya at lahat ng iba ay tinanggal, at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya makapunta sa kanyang kapatid. Kahit na miss niya ang kanyang kapatid, pumasok si Ruthie at ang kanyang grupo sa mga guho at nakaharap ang isang ano at demon doon. Inutusan ni Ruthie si Tish na maghanap ng pahiwatig para sa sandata habang sila'y lumalaban sa demonyo. Naalala niya ang itinuro ng kanyang kapatid tungkol sa mga demonyo, lahat sila ay may parehong biyaya na naguudyok sa kanila na pumatay at manayra, parang gusto sila ng Diyos na gumanap bilang mga kontrabida sa mundong ito. Sumugod si Ruthie sa demonyo at inatake ito, at sinundan siya ni Theodora. Hindi napansin ni Aris na malapit nang umatake ang demonyo sa kanya, at nang alertuhan siya ni Theodora, nahi siya sa kanyang pantalon. Iniligtas siya ni Ruthie at, kasama ang tulong ni Theodora, tinalo nila ang demonyo. Sinabi ni Ruthie kay Aris na hindi niya kailan ganang protektahan ang kanyang kapatid ng ganito karami at tinawag siyang walang silbi. Naiinis at ilusyonado pa rin si Aris, iniisip niya na si Red, Dana Uralanato, at ang United Nations ang may kasalanan dahil hindi niya nakita ang paparating na atake sa kanya. Balik sa grupo si Tish, tinanong siya ni Aris kung nakita niya ang sandata ng Demon Lord, at sinabi niya na may mas magandang bagay siyang nakita. Dinala niya sila sa isang underground hangar at ipinakita ang pribadong airship ng Demon Lord. Sumakay ang grupo at lumipad palayo, si Tish ang piloto. Tinanong niya si Ruthie kung saan niya gustong pumunta, at sinagot ni Ruthie na may gusto siyang puntahan pero hindi niya dapat dahil labag ito sa kanyang tungkulin bilang bayani. Ngunit isang araw, dumating si Albert at Bee sa kampo ng bayani sa gabi, at nalaman niya ang kanilang sitwasyon na nagtulak sa kanya na kumilos. Kinabukasan, nagulat si Aris nang makita niyang umaalis ang airship nang wala siya at si Theodora, ngunit relaxed lang si Theodora. Iniisip pa rin ni Aris na hindi makakalaban ang bayani nang wala ang kanyang mahika, ngunit sinabi sa kanya ni Theodora na kayang-kaya ni Ruthie mag-isa. Pumunta siya para tingnan ang tolda ng bayani at bukod sa katawan ni Balil, nakita niya ang badge ng bayani at nagtaka kung bakit iniwan ito ni Ruthie. Nagmamaneho si Tish ng barko nang mabilis papunta sa Zoltan at iniisip niya na mas mabuti ang pagiging driver ng bayani kaysa mabuhay bilang assassin. Tinanong niya si Ruthie kung bakit sila papunta sa Zoltan at sinagot niya na interesado siya sa droga. Ipinaliwanag ni Albert kay Ruthie noong nakaraang gabi nang dumating si Balil, sinubukan niyang ipaliwanag na hindi siya tulad ng ibang demonyo. Sa halip na maghanap ng digmaan at pagkasira, isa siya sa mga demonyong sumasamba sa makapangyarihang Diyos at nagnanais na mabuhay ayon sa kanyang mga turo. Nakita ni Ruthie na kakaiba ang kaso niya at tinanong siya tungkol sa droga na kilala bilang Devil's Blessing Oil.
Ipinaliwanag ni Balil na gawa ang droga mula sa puso ng isang Axe Demon at sa paggamit nito, makakakuha ang isa ng second blessing. Sa pagkonsumo ng droga, bumababa ang lebel ng orihinal na biyaya na nagpapadali sa pag-level up sa pamamagitan ng pagpatay sa mas mahinang mga halimaw at demonyo. Pansamantala rin ang epekto nito at kapag nawala na ang droga, babalik ang orihinal na biyaya sa lebel na mas mataas pa sa orihinal. Sinabi ni B na makakatulong ito sa mga tao na talunin ang Demon Lord, ngunit hindi masyadong interesado si Ruti sa karamihan ng paliwanag at ang tanging gusto niya rito ay ang kakayahang hamina ang biyaya ng isang tao. Ipinahayag niya na dahil hindi siya apektado ng mga lason at sumpa, gusto niyang subukan ito. Kinain niya ang buong pakete ng droga na sapat na upang mag-overdose ang buong nayon, at natuwa siya sa resulta. Ngayon, gusto ni Ruti ng regular na supply ng drug ang ito at nagtungo siya sa Zolan upang makilala ang utak sa likod nito, marahil ay isang taong nagngangalang Heisenberg. Sinabi niya kay Tish na ituring siya bilang kapwa manlalakbay doon at itago ang katotohanang siya ang bayani. Kinakabahan si Tish na tumayo sa tabi niya ngunit tinanggap niya ang kahilingan ni Ruti na may kalmadong ekspresyon. Samantala, nababagot si Red sa kanyang tindahan dahil taglamig na at tamad na lumabas ng bahay ang mga tao. Dumating si Rit na may dalang mainit na tsokolate at iminungkahi na maganda sana kung mayroong gusto ang mga tao sa malamig na panahon, at naalala niyang sa kanyang bansa, ginagamit ng mga tao ang hand warmers. Nagustuhan ni Red ang ideya ngunit nag-aalala siya na baka hindi ito magtagumpay. Tiniyak sa kanya ni Rit na magiging matagumpay ito at naghandang si Red ng ilang sample upang ipamahagi sa mga kaibigan, kasama na si Gunstorm, ang doktor, at mga tao sa guild. Nagustuhan ng lahat ang produkto at umuwi siyang walang daladala at malamig ang mga kamay. Sinalubong siya ni Rit sa daan at pagkatapos pag-usapan kung paano nagustuhan ng lahat ang produkto, nagsimulang umulan ng nyebe. Sinabi ni Red na sana ay nagtira sila ng hand warmers para sa kanilang sarili, at ipinakita ni Rit na may dala siyang isa. Hinawakan nila ito sa pagitan ng kanilang mga kamay at naglakad bago umupo sa isang bangko, naglandian, at naghalikan sa ilalim ng nyebe. Ilang araw makalipas, lumapag sina Tish at Ruti sa isang kagubatan malapit sa Zultan. Naghanda si Tish ng ilang damit para kay Ruti upang hindi siya masyadong mapansin, ngunit nag-aalala siya tungkol sa kanyang espada. May plano si Ruti tungkol dito at iniabot niya ang espada kay Tish habang pumapasok siya sa kagubatan. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik siya na may daladalang ibang espada, na sinasabing nakuha niya mula sa isang kolonya ng mga goblin na kanyang pinagaling gamit ang kanyang kakayahan. Pagkatapos, tumungo sila sa bayan ngunit may isang gwardya sa tulay na humihingi ng pera sa mga tao para makatawid. Kinonfronta ni Ruti ang gwardya tungkol sa di makatarungang buwis, at sinabi ng gwardya na ito ay bagong ideya niya para kumita. Tumanggi si Ruti na magbayad at inatake siya ng sundalo, ngunit tinulak niya ito palayo sa ilog gamit lamang ang isang kamay. Ilang minuto lamang ang lumipas, nagpapainit na ang hanggal na gwardya sa harap ng apoy nang dumaan si Red sa tulay. Lumapit sa kanya ang gwardya at sinabi ang tungkol sa isang malakas na babae na sumuntok sa kanya at kung paano nawala ang lahat ng kanyang gamit sa ilog. Gusto niyang kunin ang lahat ng pera ni Red, ngunit sa huli, si Red ang sumuntok sa kanya ng malakas at muling pinadpad siya. Di nagtagal, pumasok si Ruti sa bayan na may dalang higanteng halimaw na kanyang nahuli sa daan, at natahimik na lang ang gwardya sa pagkamangha. Hindi maintindihan ni Tish kung paano niya magagawang hindi mapansin ang bayani, kaya nagpa siya siyang magpahinga muna sa isang inn ng mas maaga sa gabi. Samantala, bumalik si Red sa Zolan nang malapit nang magsara ang gate, at inimbitahan siya ng gwardya para uminom. Nagtungo sila sa isang lokal na kainan kung saan naroon din si Tish habang nag-iinspeksyon sa bayan. Nakipag-usap si Red sa kanya at napansin na mahusay siyang kagamitan at nagpapanatili ng mababang profile, na nagpapahiwatig na siya ay isang especially iya o assassin. Napagtanto rin ni Tish ang matalas na pandama at nakatagong lakas ni Red, at pareho nilang iniisip na ang isa't isa ay propesyonal. Bumalik si Tish sa inn at ipinaalam kay Ruti na nakilala niya ang isang taong maaaring maging mahirap harapin. Naniniwala siya na si Red ay marahil ang pinakamalakas na adventurer sa bayang iyon at dapat nilang iwasan ang gulo sa kanya. Ngunit hindi napagtanto ni Ruti na si Red ang tinutukoy ni Tish, kaya nagpa siya siyang lumayo muna sa kanya. Kinabukasan, nag-eespiya siya sa bilangguan kung saan nakakulong ang alchemist na lumikha ng droga. Iniisip ni Ruti kung ano ang gagawin ng kanyang kapatid para mailabas ito mula sa bilangguan at ang pag-iisip lamang sa kanya ay lalong nagpapamiss sa kanya. Dahil sa droga, hamina ang kanyang biyaya at bumalik ang kanyang emosyon, kaya nagpa siya siyang hanapin ang kanyang kapatid pagkatapos nito sa gabi. Nakapasok si Ruti at Tish sa bilangguan at dumiretso sa selda ng lalaking may isang mata, na tatawagin natin ngayong Heisenberg.
Hinihingi ni Ruthie sa kanya na gumawa ng Devil's Blessing para sa kanya, at labis na natatakot si Heisenberg na tumanggi. Kinabukasan, nagising si Tish at nakita na hindi makatulog si Ruthie dahil nawala na ang epekto ng droga. Plano ni Ruthie na pagalingin si Heisenberg para makapagsimula na itong magtrabaho ulit at hiniling niya kay Tish na humanap ng gamot para sa kanya dahil ayaw niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling. Nalaman ni Tish ang tungkol sa isang magandang pharmacy at isinama si Ruthie, ngunit pagpasok ni Ruthie sa tindahan, nakita niya si Red. Hindi sila makapaniwala na magkikita sila muli, at ngumiti si Ruthie habang tumakbo siya upang yakapin ang kanyang kapatid. Naroon din si Don sa tindahan at naguluhan siya dahil hindi kailanman binanggit ni Red ang tungkol sa kanyang kapatid. Iniwan niya sila para magkaroon ng privacy, at tinanong ni Tish si Red kung ayos lang ba na hayaan nilang umalis ang elf matapos niyang malaman ang kanilang sekreto, ngunit pinagkakatiwalaan ni Red si Don. Pagkatapos, ipinakilala ni Tish ang sarili bilang kapalit niya sa partido ng bayani. Tinanong ni Ruthie si Red kung may kasama ba siyang nakatira, at nang malaman niya tungkol kay Reed, hindi siya natuwa. Binago ni Red ang paksa at sinabi ang totoo kung bakit siya umalis sa partido, dahil kumbinsido siya ni Aris na gawin iyon. Nangako si Ruthie na leleksyonan si Aris pagbalik nila at hiniling kay Red na sumali ulit sa partido, sinasabing gusto siya ng lahat na bumalik. Ipinaliwanag niya kung paano umalis si Yer and Aloe sa partido pagkatapos niya, at si Danan ay nagsolo rin para hanapin siya. Nagulat si Red dahil akala niya ay maayos ang lahat para sa partido ni Ruthie, ngunit hindi siya makaalis sa bayang ito dahil mayroon siyang dahilan para manatili rito. Nang marinig ito, idineklara ni Ruthie na lilipat din siya sa bayang ito. Nagulat sina Red at Tish nang marinig ito, at pagkatapos ay bumalik si Reed mula sa pamimili. Nagulat din siya nang makita si Ruthie, at saka nagdala si Red ng tsaa para sa lahat. Tinanong ni Red si Ruthie kung ano ang dahilan ng pagpunta niya sa Zolan, at sinagot niya na naghahanap siya ng taong makakatulong sa kanya na talunin ang Demon Lord at bilang bonus, nakita rin niya ang kanyang kapatid. Nabahala si Reed at natatakot na baka kunin ni Ruthie si Red palayo sa kanya, ngunit tiniyak ni Red na wala siyang balak umalis at mananatili siya roon kasama siya. Nagulat si Reed nang malaman na balak ni Ruthie na manatili dito. Pagkatapos, umalis si Ruthie pabalik sa kanyang inn, at sinabi ni Red na maaari siyang bumalik dito anumang oras na gusto niya. Habang umaalis si Ruthie, bigla siyang nakaranas ng stroke dahil nawala na ang epekto ng gamot at nag-take siya ulit ng gamot. Sa gabi, pumunta si Tish kay Heisenberg at sinabi sa kanya na hindi sila balak umalis sa Zoltan sa lalong madaling panahon, at nagpanik si Heisenberg dahil kung maaresto siya ngayon, tiyak na siya'y bibitayin. Bumalik si Tish kay Ruthie at ipinaalam sa kanya na gusto ni Heisenberg ng isang kompleto at kagamitang laboratorio para makagawa ng droga, at mayroon na siyang plano para dito. Nabalitaan niya ang tungkol sa mga Elven ruins sa malapit na bundok at gusto niyang doon itayo ang lab. Iniisip ni Tish na baka hindi magandang ideya ito, at bigla siyang natakot nang i-stretch ni Ruthie ang kanyang kamay patungo sa kanyang alagang gagamba. Napaatras si Tish habang hinuhugot ang kanyang espada. Akala niya gusto siyang saktan ni Ruthie. Ngunit sinabi ni Ruthie na wala siyang intensyon na manakit at humingi pa ng paumanhin sa pagkakamali. Napagtanto ni Tish na habang inaasahan ng lahat na iligtas ng bayani ang mundo, natatakot din sa kanya ang mga kasama niya sa partido. Wala siyang kaibigan at limitado ang kanyang pakikisalamuha sa iba, kaya hindi niya alam kung paano lumapit sa iba. Nalungkot si Tish sa paghugot ng kanyang sandata at lumapit kay Ruthie, hinayaan siyang hawakan ang kanyang alagang gagamba. Kinabukasan, sinubukan ni Ruthie na tumulong sa tindahan ng kanyang kapatid, ngunit dahil sa kanyang nakakatakot na aura, tumakbo palayo ang lahat. Mungkahi ni Red nang umiti siya ng mas madalas, ngunit nahihirapan din siyang gawin iyon. Pagkatapos, inimbitahan siya ni Red na maglibot sila sa bayan. Dinala muna niya si Ruthie sa sauna, kung saan napansin ng lahat kung gaano siya ka-cute, at nagtago si Ruthie sa likod ni Red dahil nahihiya siya. Paglabas nila ng sauna, humingi ng paumanhin si Ruthie sa pagiging kapansin-pansin, ngunit sinabi ni Red na walang masama doon at walang makikialam sa kanilang mga gawain dito. Hinaplos niya ang ulo ni Ruthie, tinawag siyang kanyang ipinagmamalaki at kaligayahan, at hiniling ni Ruthie na sana'y magtagal ang araw na iyon. Samantala, sina Aris at Theodora ay patungo sa Zoltan upang hanapin ang bayani, at si Albert ang kanilang gabay. Nagpapakita na si Aris ng malinaw na mga palatandaan ng sakit sa pag-iisip, ngunit sa kasamaang palad, hindi gumagana ang mahikang pangpagaling dito. Lubos pa ring nalulungkot si Albert at pakiramdam niya ay wala siyang nagawa para tumulong kan inuman. Sinabi sa kanya ni Theodora na siya ang nagdala sa kanila sa bayani at sapat na iyon. Bumalik sa Zolan, inimbitahan ni Red sina Ruthie at Tish para sa hapunan at hinainan niya sila ng paboritong honey milk ni Ruthie bilang dessert at naghandang siya ng treat para sa alagang gagamba ni Tish.
Sinabi ni Red kay Ruthie na maligo muna bago bumalik sa kanyang inn at dahil masyado na siyang matanda para maligo kasama ang kanyang kapatid, nagpasya siyang maligo kasama ang kanyang sister-in-law. Nasa sabik din si Tish na sumama, inaangkin na siya ay isang bath critic. Sa paliligo, tinanong ni Ruthie si Reed kung gaano sila kalapit ni Red, at sinabi ni Reed na nagawa na nila ang lahat maliban sa paggawa ng baby. Naging mausisa din si Reed tungkol sa pagkabata ni Red, at sinabi ni Ruthie na palagi itong mabait na tao at inaalagaan siya. Sinimulan niya ang isang kwento tungkol sa kanilang kabataan, noong hindi pa niya na-level up ang kanyang biyaya at mahina pa siya. Isang araw, lumabas siya para hanapin ang kanyang nawawalang kaibigan at natagpuan niya ito sa harap ng isang kuweba. Ngunit nang subukan niyang iligtas ito, inatake sila ng isang alar. Bilang bayani, inuna niya ang buhay ng kanyang kaibigan kaysa sa sarili niya at malubha siyang nasugatan sa pakikipaglaban. Nagpagaling siya sa sarili at lumaban, sinaksak ang mata ng alar. Gayunpaman, tinamaan siya sa lupa at tumakas ang kanyang kaibigan. Habang nagpupumilit si Ruthie na bumangon, napagtanto niyang wala siyang pagkakataon na manalo at desperadong humingi siya ng tulong sa kanyang kapatid. Nang malapit nang atakehin siya ng owlbear, dumating si Red at hinati ang hayop sa dalawa. Yamakap siya kay Ruthie at sinabihan siyang ayos na ang lahat ngayon. Ngayon, sinabi ni Ruthie kay Reed na ang kanyang biyaya ay nagpapamanhid sa kanyang emosyon at hindi niya ma-enjoy ang anumang bagay sa kasalukuyan. Ang kanyang nararamdaman sa mga bagay noong nakaraan lamang ang gabay niya para manatiling matino. Inamin niya na naiinggit siya kay R at Logia dahil malaya nilang maipahayag ang kanilang emosyon at mas lalo pang nagiging malapit kay Red. Nagsimulang umiyak si Ruthie, sinasabing ayaw niyang maging bayani, kundi maging isang tulad ni Reed. Narinig ni Tish ang buong usapan at napagtanto niya na hanggang ngayon, si Red lang ang nakakasalba sa bayani. Ngunit simula ngayon, ipinapangako niyang mananatili sa tabi ni Ruthie at ililigtas siya mula sa pasanin ng kanyang tungkulin bilang kaibigan. Kinabukasan, bumisita si Tish kina Red at Reed mag-isa at pinasalamatan nila siya sa pagiging kaibigan ni Ruthie. Ngunit naroon siya para isiwalat na gumagamit si Ruthie ng Devil's Blessings. Nagulat si Red na lumapit mismo sa kanya ang demonyong si B at ginawa siyang adik. Naniniwala siya na bagamat may imyunidad ang Hero's Blessing ni Ruthie sa lahat ng lason, kung hamina ang biyaya niya dahil sa droga, maaaring lumitaw ang side effects. Sinabi rin ni Tish sa kanila na sila ang nagpalaya kay Heisenberg mula sa bilangguan at tinanong niya si Red kung galit ba siya sa kapatid niya dahil doon. Gusto niyang patawarin si Ruthie ngayong walang nasaktan, at natuwa si Tish na marinig ito. Hinihiling niya kay Red na sabihin ito kay Ruthie rin dahil baka natatakot itong magalit siya. Hiniling din ni Tish kay Red na bumili ng kagamitan sa alchemy para sa laboratorio ni Heisenberg habang isinasama niya si Reed sa hideout. Samantala, nakarating na rin sina Aris at iba pa sa Zultan at hinahanap nila ang tumetakas na bayani. May invisibility spell sila para makapag-sneak around, ngunit napansin pa rin sila ng demonyong si Shendan na nagkukunwaring adventurer na si Bai. Sa kabilang banda, namimili si Red ng kagamitan sa alchemy nang batiin siya ni Danen na nawawala ang isang braso. Nagkwentuhan sila tungkol sa nangyari matapos siyang umalis sa partido, ngunit hindi nila napansin sina Theodora at Albert na nakaupo malapit sa kanila, nakatago sa invisibility spell. Tinanong ni Danen si Red kung bakit siya umalis sa partido, at sinagot niya na siya ay pabigat sa labanan. Hindi sumang-ayon si Danen at sinabi na siya ay isang mahusay na mandirigma na nananatiling kalmado kahit harapin ang mas malakas na mga kaaway. Gusto ni Danen na bumalik si Red sa partido ngunit tinanggihan siya tulad ng iba bago siya. Sinabi rin ni Red kay Danen na nasa bayan din si Ruthie at kung paano siya naghihirap sa pag-iisip at emosyonal dahil sa kanyang biyaya. Bagamat mababa ang IQ ni Danen, napagtanto niya ito at nagpasyang susubukan niyang tulungan si Ruthie sa anumang paraang kaya niya. Bago gumawa ng anumang padalos-dalos na desisyon, hiniling ni Red kay Danen na ikwento muna ang kanyang kwento. Sinabi ni Danen na maaari silang mag-usap habang naglalakad at inangkin na hindi naman malaking bagay ang pagkawala ng kanyang kanang braso. Sa kabilang banda, nagpapahinga si Aris sa isang inang bisitahin siya ni Danen, at itong si Danen ay may dalawang braso, na nagpapahiwatig na siya marahil ang peke. Sinabi ng peking Danen kay Aris na nagsettle down na si Red kasama si Reed at nagmamay-ari pa sila ng maliit na pharmacy. Nagalit si Aris dito, nagreklamo na matapos niyang palayasin si Red sa grupo, nagdesisyon itong magretiro at magpakasal sa babaeng mahal niya. Hiniling ni Aris kay Danen na dalhin siya sa tindahan ni Red para matanggal niya ito sa buhay ng bayani kahit na kailanganin niyang gumamit ng lethal force. Dinala ng peking Danen ang baliw na si Aris sa pharmacy kung saan binasag niya ang shop para mailabas ang kanyang frustrasyon. Binabasag niya ang mga bote ng gamot at paso ng halaman bago pumasok sa kanilang kwarto at pinutol ang kanilang kama.
Hinayaan ng peking danan si Aris na gawin ang gusto niya, sa katunayan ay nasisiyahan siya sa kanyang walang kwentang galit. Samantala, pabalik si Red at Danan sa tindahan niya nang sabihin ni Danan na buhay pa ang Demon General na si Shendan. Nakipaglaban sila kanina habang hinahanap niya si Red at kinagat ni Shendan ang kanyang braso at tinapon siya sa dagat. Ngayon, gumigala siya sa lugar na ito na nagkukunwaring isang human adventurer. Mahirap paniwalaan ni Red na nakaligtas ang demonyo matapos saksakin ni Ruti sa puso, ngunit sinabi ni Danan na isipin na lang ito mamaya. Biglang lumipad ang isang spirit dragon sa ibabaw nila at hindi nila napansin sina Aris at ang peking Danan na nakaupo dito. Naghinala sila sa dragon na lumilipad patungo sa Elven Ruins at nagpas siyang sundan ito. Tumakbo si Red ng mabilis at naabutan sina Rit at Tish. Sinabi niya sa kanila na paparating din si Danan at humingi ng paumanhin si Tish dahil nakilala niya si Danan kanina ngunit hindi sinabi sa kanya. Tinanong ni Red si Rit kung napansin niya ang kahit anong kakaiba kay Danan noon, ngunit hindi matukoy ni Rit kung ano ito. Napagtanto ni Red kung ano ang nangyayari at sinabi sa nagulat na si Rit na nawawala ang kanang braso ni Danan, na kinagat at tinanggal ni Shizenden, na himalang nakaligtas matapos saksakin sa puso. May kakayahan din si Shizenden na mag-transform sa kahit sinong kinain niya, kaya malamang siya rin ang peking Danan. Nagsisi si Rit na itinago niya ito kay Red at idineklara na kung makaharap nila si Shizenden, tatapusin niya ito, at nangako rin si Red na sasamahan siya sa laban. Pagkatapos, dali-daling sumunod si Red sa dragon at nakarating sa Elven Ruins. Gumamit si Red ng mahiwagang glow stick para mag-navigate sa madilim na ruins at tumalon pababa sa isang butas gamit ang kanyang kasanayan sa slow fall. Habang ini-explore niya ang ruins, nakakita siya ng isang notice na nagsasabing Hero Administration Facility, at nagtaka siya kung ano ang nangyayari. Nakarating siya sa kwarto kung saan nakakulong si Heisenberg at tinanong kung nasaan si Ruti. Wala itong ideya at tumanggi pang ang tawagin siya, kaya pinay-hit ni Red ang braso niya. Dali-daling dumating si Ruti para iligtas ang kanyang drug dealer, ngunit nang makita niya ang kanyang kapatid, binitawan niya ang kanyang sandata. Kinuha siya ni Red para mag-usap ng privado at sinabi sa kanya na narinig niya ang lahat tungkol kay Tish. Hindi pinagalitan ni Red ang kanyang kapatid sa paggamit ng droga, sa halip, sinabi niyang gumagawa siya ng gamot na makakapigil sa impulses ng biyaya para sa kanya. Namangha si Ruti at tinanong kung bakit niya gagawin iyon gayong ginugol niya ang buong buhay niya sa pagprotekta sa mundo at pagtulong sa iba. Sumagot si Red na ang tanging nais niya ay protektahan siya at ang pagtulong sa iba ay kasama lamang doon. Sinabi niya na ayos lang para kay Ruti na piliin ang sarili niyang landas at kahit gusto niyang tumigil sa pagiging bayani, susuportahan siya ni Red. Hindi makapaniwala si Ruti bigla at humingi ng katiyakan, at muling sinabi ni Red na may karapatan siyang magdesisyon sa kanyang buhay. Naging emosyonal si Ruti at sumandal kay Red, nagpasalamat sa palaging pagiging nasa tabi niya. Hindi nagtagal, dumating din si Rit at Tish sa ruins at humingi ng paumanhin si Tish kay Ruti sa pagbubunyag sa kanya, ngunit napatawad na siya ni Ruti at nagpasalamat sa pagdadala ng kanyang kapatid doon. Gusto ni Red na kausapin si Heisenberg kung paano niya makukuha ang mga puso ng Axe Demons para makagawa ng gamot, ngunit bago iyon, sinabi ni Ruti sa kanya na ang bagong biyaya na ibinigay ng droga ay dahil sa natitirang mali siya ng Axe Demon. Gayunpaman, hindi ito nakakaapekto sa kanya sa ganoong paraan, at sa halip na ang biyaya ng Axe Demon, isang pangalan na biyaya ang lumalabas sa kanya. Ang bagong biyaya niya ay hindi nagbibigay sa kanya ng mga kasanayan o pagnanasa, at naguluhan si Red nang marinig ito. Kahit si Heisenberg ay hindi pa naririnig ang ganoong bagay, ngunit naniniwala siya na kung hindi magising ang biyaya ng Axe Demon, hindi magkakaroon ng mga mapanirang pag-atake si Ruti dahil sa droga. Nakahinga ng maluwag ang lahat dahil hindi mukhang masama ang sitwasyon, ngunit biglang nagbabala si Tish tungkol sa isang bagay na mabilis na papalapit sa kanila. Isang baha ng malalaking nakakatakot na mga mata ang dumating, at napagtanto ni Red na ito ay isang magic spell na nagbibigay sa caster ng lokasyon ng sinumang makakasalamuha ng mga mata. Hindi nag-aalala si Ruti dito at pinasabog niya ang mga mata gamit ang kanyang lightning magic at tumakas. Hinabol siya ni Red, inuutusan si Rit na sumunod sa kanila habang pinapanatiling ligtas si Heisenberg. Nakita ni Ruti ang magic caster at tumakbo patungo sa kanya, ngunit nagulat siya nang makita si Aris na naghihintay sa kanya. Si Aris ay lubos nang nawala sa katinoan at mukhang kailangan siyang dalhin sa mental asylum. Hiniling niya kay Ruti na sumama sa kanya dahil kaya nilang talunin ang Demon Lord ng mag-isa at hindi na nila kailangan ang iba pang mahihina. Sinabi ni Ruti na balak niyang tumigil sa pagiging bayani, ngunit hindi tumatanggap ng hindi si Aris at naniniwala na ginagawa niya ito para umangkop sa kanyang kapatid na talunan.
Sinubukan ni Red na ipaliwanag ang totoo sa kanya, ngunit ginamit ni Aris ang isang force attack sa kanya at itinapon siya sa pader. Ipinahayag ni Aris na ngayong nailayo na niya ang pabigat, dapat malayang makasama ni Ruti siya, ngunit galit si Ruti at sinaksak siya. Sinabi ni Ruti na dahil hindi malubha ang pinsala ng kanyang kapatid, hahayaan niyang mabuhay si Aris, ngunit hindi siya babalik kasama niya sa anumang kalagayan. Nilapitan niya si Red at pinagaling siya, at iniwan si Aris na dumudugo sa sahig. Habang lumilipas ang bawat sandali, lalo pang nawawala sa katinoan si Aris at sumisigaw na maging ang bayani ay isang idiot na hindi na masasalba. Pinapanood ito ng Peking Danen o Shendan, at nag-transform siya kay Bai para lapitan si Aris na may daladalang healing potion. Ginamo ni Aris ang kanyang sarili gamit ang mahika at sinabi kay Shendan na alam niya kung sino siya dahil sa kanyang appraisal skill. Diretsahang sinabi ni Shendan na ayaw niyang makipaglaban kay Aris at sa halip, nais niyang makipag-alyansa pansamantala. Sinabi niya kay Aris na may nakatagong relika ng unang bayani sa mga ruins na ito at kung ibibigay niya ito kay Ruti, babalik siya sa kanyang tabi. Habang tinuturo ni Shendan kay Aris kung saan ang espada, naalala niya ang unang pagkikita nila ni Ruti at kung paano niya agad nalaman na siya ang magiging tagapagligtas ng mundo. Malalim ang respeto niya sa biyaya ng bayani at nais niyang ialay ang kanyang buhay sa pagtulong kay Ruti na iligtas ang mundo. Ngayon, nawala sa kanya ang lahat ng pinaghirapan niya at determinado siyang makuha ito pabalik sa anumang paraan. Sa kabilang banda, sina Red at Ruti ay sumama sa kanilang grupo at sinabi sa kanila na naroon si Aris at plano niyang makuha si Ruti pabalik. Binabantayan ni Tish si Aris at ipinaalam sa grupo na papunta si Aris sa basement kasama ang isa pang tao na sinusubukang itago ang kanyang presensya gamit ang mahika. Hinala ni Rit na ang kasama ni Aris ay si Shendan at gusto ni Red na harapin si Aris at alertuhan siya na niloloko siya ng isang demonyo. Si Heisenberg, na walang ideya kung ano ang nangyayari, ay humihingi ng paliwanag sa kahit sino, ngunit walang sumasagot sa kanya at wala siyang pagpipilian kundi sumunod sa grupo habang papunta sila kay Aris. Samantala, sina Den, Theodora, at Albert ay pumasok na rin sa mga ruins. Gusto ni Danen na makahanap agad ng mga kaaway at makipaglaban. Ngunit sinabi sa kanya ni Theodora na mag-ingat dahil kailangan niya ito. Agad na inilagay ni Danen si Theodora sa friend zone at tumakbo mag-isa, sinisira ang mga pinto gamit ang kanyang malalakas na suntok. Samantala, sina Shendan at Aris ay nakarating na sa pinakamababang antas ng mga ruins, na mukhang isang high-tech na laboratorio. Biglang sinira ni Danen ang isang bintana at tumalon papasok, bago kinuha ang isang espada mula sa isang skeleton at inihagis ito kay Shendan. Naharang ito ni Shendan sa huling sandali, ngunit namanhid ang kanyang mga kamay dahil sa impact. Nagulat si Aris na makita si Danen na walang braso, ngunit sinabi ni Danen na lumayo ito para matapos niya ang laban sa demonyong si Shisen. Inatake agad siya ni Shisen, umaasang samantalahin ang kapansanan ni Danen, ngunit sinuntok siya ni Danen gamit ang kanyang kaliwang kamay at itinapon siya. Sinabi ni Danen kay Shendan na mula nang mawala ang kanyang dominanteng braso, nag-ensayo siya sa kaliwa at naging mas malakas. Inilunsad niya ang isang malakas na suntok sa demonyo at ipinako ito sa dingding bago nagsimulang magpaulan ng suntok at sipa. Hindi makalaban si Shisen at humingi ng tulong kay Aris. Nagtataka si Aris kung dapat niyang atikihin si Danen na dating kasamahan sa armas at mas malakas sa kanya sa malapitang laban. Ngunit, dahil sa kanyang kasakiman na makuha ang sandata ng dating bayani, inatake niya si Danen gamit ang Thundering Spear. Iniwasan ito ni Danen ngunit na-stun siya ng kidlat, at saka sinaksak siya ni Shendan ng espada niya, na nagdulot ng pagsabog sa loob ng katawan ni Danen. Nakatayo pa rin si Danen kahit malubha ang pinsala, at para tuluyang talunin siya, nag-transform si Shendan sa kanyang tunay na anyo. Inatake niya si Danen gamit ang kanyang Six Sword Technique, ngunit hinawi lahat ito ni Danen gamit lang ang kanyang kaliwang braso at sinira ang lahat ng espada isa-isa. Gayunpaman, may nakatagong espada si Shendan sa ilalim ng kanyang paa at sinaksak niya si Danen, na tinanggap ang kanyang pagkatalo at nawalan ng malay. Walang nararamdaman si Aris sa pagkatalo ng dating kasamahan dahil hindi ito ang unang pagkakataon na siya ay nagtaksil. Plano niyang i-ambush si Red noong dumaan sila sa Bewitching Woods dahil alam niyang malakas ito. Iyon ang dahilan kung bakit gusto ni Aris na mapupuksa si Red dahil hindi siya makakakuha ng credit bilang kanang kamay ng bayani kung nasa paligid si Red. Nagpasalamat si Shisen kay Aris sa pagligtas sa kanya at kinuha ang espada na inihagis ni Danen. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang layunin, nakarating sila sa isang nakasarang pinto at ginamit ni Shisen ang isang heart-shaped na diamante para i-override ang lock mechanism at pilitin itong magbukas. Nang marating nila ang pangunahing silid ng pasilidad, nagulat si Aris sa makabagong teknolohiya na higit pa sa kanilang panahon.
Lalo pang lumaki ang kanyang hindi paniniwala nang buksan ni Shendan ang isang locker na naglalaman ng 5 magkakaparehong espada at isa pang espada na nawawala sa set. Ang nawawalang espada ay ang Holy Demon Slayer, na ginamit ng bayaning si Ruti. Hindi makapaniwala si Aris na may 6 na espada nito, samantalang lahat ng teksto ay nagsasabing iisa lamang ito. Ngunit, sinabi ni Shendan na wala sa mga espada na iyon ang tunay na banal na demonyong pamatay at maging ang hawak ni Ruti ay peke. Aniya, ang mga espada ay mga replika lamang ng mga banal na espada na ginamit ng unang bayani, at maging ang kaluluwa ng kasalukuyang bayani ay kopya lamang ng kaluluwa ng unang bayani. Sinabi ni Shisan kay Aris na may 2 bagay siyang dapat gawin para ibalik si Ruti sa landas ng pagiging bayani. Una, bigyan siya ng isa sa 5 espadang ito na magpapalakas sa kanyang biyaya bilang bayani at lilinisin ang epekto ng droga. Pangalawa, alisin ang anumang dahilan niya sa pagtigil bilang bayani. Agad naisip ni Aris na alisin si Red, at habang inaabot sa kanya ng demonyo ang isang espada, tumawa siya ng malakas na parang baliw. Samantala, nakarating sina Red at ang kanyang grupo sa isang courtyard na may 3 pinto at naramdaman nila ang presensya ni Shendan malapit sa kanila. Inilabas ni Ruti ang espada ni Red na Thunder Waker mula sa kanyang item box at ibinalik ito sa kanya. Biglang bumukas ang isang pinto at lumabas si Shiz Sanden sa anyo ng guro ni Rit. Galit na galit siya at inatake agad si Shiz Sanden, ngunit natuklasan niyang hiwa lang niya ang isang ilusyon. Ang tunay na Shiz Senadordan, na nagtatago sa invisibility spell, ay nasa malapit at nailigtas niya ang sarili sa pag-atake. Sumugod si Red upang suportahan siya, ngunit biglang inatake sila ni Aris gamit ang fire magic. Iniwasan ni Red at Rit ang atake, at nilagyan ni Ruti ng magic shield sa kanilang paligid para protektahan sila sa apoy. Sinabi ni Ruti kay Aris na maaari pa siyang mapatawad kung titigil na siya ngayon, ngunit sinabi ni Aris na huli na para doon. Nag-atake sina Aris at Ruti sa isa't isa gamit ang lightning-type magic attacks at pantay ang kanilang laban. Hinugot nila ang kanilang mga espada, at umaasa si Aris na mahawakan lamang ang kanyang espada kay Ruti. Ngunit, lumikha si Ruti ng malakas na whirlwind sa pamamagitan ng pag-ikot ng kanyang espada, na nagtulak pabalik kina Aris at Shendan. Nasira ang espada ni Aris at napagtanto ni Shiz Senadordan na mas malakas pa ang kapangyarihan ni Ruti kaysa sa nakaraang bayani. Biglang naramdaman ni Tish na may paparating mula sa lupa, at habang iniwasan ito ni Red at Rit, bumuka ang sahig at lumabas si Theodora na nakasakay sa isang dragon. Inatake niya si Rit ng walang babala at pinigilan siya gamit ang spiritual chains. Saka inatake ni Theodora si Ruti, na hinaharang ang kanyang atake at tinanong kung bakit niya ito ginagawa. Sumagot si Theodora na kailangan niyang tapusin ang bayani ngayon para mailigtas ang mundo. Sinabi ni Ruti na hindi niya kailanman ninais na maging bayani at napilitan lamang siya sa trabahong ito. Inatake ulit siya ni Theodora at bahagyang nang ibabaw kay Ruti, habang inaangkin na dahil sa pagpapabeya ni Ruti sa kanyang tungkulin, nagdurusa ang maraming tao at tatapusin niya ito para isilang ang bagong bayani. Sa kabilang banda, natapakan ng dragon ni Theodora si Rit at nahati ang atensyon ni Red sa pagitan ng pagliligtas sa kanyang kapatid at sa kanyang minamahal. Nakakawala si Rit mula sa kuko ng dragon at tinawag ang pansin ni Theodora. Sinabi niya na higit pa sa kanilang mga biyaya ang mga tao at hindi maasahan na si Ruti ay maging bayani lamang at wala ng iba. Sinabi ni Theodora na dapat mamuhay ang mga tao ayon sa kanilang mga biyaya dahil ito ang kagustuhan ng Diyos, ngunit sumagot si Rit na mali ang Diyos. Sumang-ayon din si Shiz Senadordan sa kanya at idinagdag na hindi dahil may biyaya ng bayani ang isang tao ay karapat-dapat na siyang iligtas ang mundo. Napansin ni Red na aatakehin ng dragon si Rit at dali-dali siyang sumugod upang iligtas ito sa pamamagitan ng pagpatay sa dragon. Ngunit, sinamantala ni Aris ang pagkakataong ito at inihagis ang isang malaking metal-ikong kubo sa kanila, na nagtapon sa kanila sa isang sirang elevator at bumagsak sila. Nagpanik si Ruti nang makita niyang inatake ang kanyang kapatid at dali-daling sumugod upang harapin siya. Hamarang si Theodora sa kanyang daan, ngunit pinutol niya ito bago tumakbo papunta kay Shizan. Inatake siya nito at nabali ang kanyang banal na espada habang hinaharang ang suntok niya. Bumagsak ang lupa sa ilalim nila at nahulog din sila. Ngayon, nararamdaman ni Aris na isang hakbang na lang siya sa pagkamit ng kanyang layunin. Tumawa siya at sinabing ngayong patay na si Red at buhay siya, wala nang ibang pagpipilian si Ruti kundi sumama sa kanya. Napansin niya si Tish na nakatayo sa likuran niya at inatake siya ng mini tornado dahil gusto lang niya. Nahihirapang bumangon si Tish at idineklara na hindi maaaring ipagkatiwala sa isang baliw na tulad niya ang bayani. Pinag-usapan niya kung paano si Ruti ay isang ordinaryong babae lamang sa loob at paano niya protektahan ang kanyang kaibigan sa lahat ng gastos, ngunit saka siya bumagsak.
Tumawa si Aris na parang baliw na kontrabida at ito ay ikinagalit ni Heisenberg. Naghagis siya ng smoke bomb at inatake si Aris dahil hindi niya namamalayan na siya ang masamang tao rito. Agad binaril ni Aris si Heisenberg, lumapit ang alagang gagamba ni Kiss upang ipagtanggol siya mula sa baliw na salamangkero, ngunit tinapakan lang ito ni Aris. Sa kabilang banda, malayang nahuhulog sina Red at Reed kasama ang elevator, ngunit hindi nila alam na nasa ibaba nila si Danen. Sa paanuman, nakabawi siya mula sa kanyang mga pinsala at nalaman na habang ang lahat ay nag-iisip ng komplikadong mga bagay, kailangan niyang gawin ang lahat upang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Napansin niya ang elevator at gumamit ng isang malakas na martial arts technique upang lumikha ng bagyo na nagpabasag sa elevator at nag-angat kina Red at Reed. Lumabas sila sa sahig kung nasaan si Aris at nawala ang kanyang katinoan sa pagkabigo. Inatake niya sila ng giant lightning spear at sumugod si Red patungo sa kanya, habang binibigyan siya ni Reed ng magic buff. Tiniis ni Red ang kidlat ngunit si Reed ay tinamaan ng buong lakas nito. Kumpiyansa si Aris na kaya niyang tapusin si Red gamit ang kanyang sariling kamay, ngunit nang subukan niyang gamitin ang kanyang spell, napagtanto niyang nakatali ang kanyang kamay ng seda ng gagamba. Natanto niyang wala siyang magagawa, at inatake siya ni Red, literal na tinanggal ang kanyang braso sa isang mabilis na hiwa bago siya tuluyang sinaktan. Sumigaw si Aris para humingi ng tulong, hiniling kay Shisanden na ibalik ang kanyang mga kamay upang magamit niya ang mahika, ngunit walang dumating upang tulungan siya. Sa kanyang huling sandali, napagtanto niya na kahit na sumumpa siyang maglingkod sa bayani, siya lamang ang nakasakit sa kanya at namatay siya na nagsisisi sa kanyang mga desisyon. Sa kabilang banda, si Ruti ay nasa basement at nahaharap kay Shisenden na nagdedeklara na siya ay isang banta sa kaayusan ng mundong ito at sumusumpang alisin siya. Binalot niya ang kanyang mga espada sa isang magic aura at inatake si Ruti, ngunit nakayanan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili gamit lamang ang kanyang nabaling espada. Idineklara ni Ruti na gusto niyang mamuhay bilang isang normal na babae kasama ang kanyang kapatid, ngunit sinabi ni Shendan na kailangan niyang isakripisyo ang lahat upang maging bayani. Hindi pinapansin ni Ruti ang kanyang mga sinasabi at idineklarang siya ay puno ng galit ngayon. Napagtanto ni Shisan na siya ay puno ng kapangyarihan at hindi niya kayang labanan siya sa ngayon. Sinalakay siya ni Ruti at sinuntok siya ng buong lakas, at naging sanhi ito ng pagkabasag ng lahat ng espada ni Shiz Senador Dan at pagkatapon niya sa sobrang bilis. Sa kanya kinuha ang espada na nahulog ni Shendan kanina upang tapusin siya ng tuluyan. Habang pinupunit si Shendan sa mga piraso, naisip niya na nagtagumpay siya na magamit ng bayani ang espada at ito ay magpapalakas ng kanyang biyaya at magbibigay sa kanya ng buong kontrol. Nang tapusin ni Ruti si Shendan, bigla siyang naging isang malamig na makina ng pagpatay. Sa itaas na palapag, ginamo ni Red ang sugatang si Theodora, dahil itinuturing pa rin niya itong kaibigan kahit na inatake sila nito kanina. Lumabas si Ruti pagkatapos ng kanyang laban at mukhang malungkot. Lumapit si Red sa kanya, ngunit napagtanto niyang may mali. Ngunit huli na para doon, at inatake siya ni Ruti, ngunit pumagitna si Tish at tinanggap ang suntok sa kanyang katawan. Sinabi ni Tish sa bayani na hindi niya dapat saktan ang kanyang mahal na kapatid, at pagkatapos ay nawala ng malay. Nagulat si Red at napagtanto niyang wala sa kontrol ang kanyang kapatid. Sinabi ni Red kay Reed at Heisenberg na alagaan si Tish habang nililin lang niya si Ruti. Sinundan siya ni Ruti habang lumalayo siya at muling inatake. Hinaharang ni Red ang kanyang mga suntok at sinubukang gisingin siya, ngunit hindi siya tumugon at patuloy lang sa pagtulak pabalik kay Red. Nabasag ang espada ni Red at iniwan niya ito, saka hinugot ang kanyang bronze na espada. Muling sumugod si Ruti at ginamit ni Red ang kanyang bronze na espada para marang ang kanyang atake at mabitag ang espada ni Ruti. Pinahit ni Red ang kamay ni Ruti para ma-disarm siya, at sa wakas ay nagising si Ruti mula sa kanyang trance. Nagsimulang umiyak si Ruti nang marealize niya ang kanyang nagawa at yamakap kay Red, at inalo siya nito. Dumating sina Danen at Albert sa palapag pagkatapos ng lahat ng aksyon, at ang malakas na boses nila ang gumising kay Theodora. Sinabi ni Reed na hindi sapat ang kanyang kapangyarihan para pagalingin ang sugat ni Tish, at puno ng luha sa mata si Ruti habang nagmamadali siyang tulungan ang kanyang kaibigan. Ngunit nalaman niya na hindi niya magamit ang kapangyarihan ng kanyang biyaya. Muling umiyak si Ruti, sinasabing ang biyayang laging nag-uudyok sa kanya na lumaban kahit ayaw niya ay tumangging bigyan siya ng kapangyarihan ng gusto niyang magligtas ng buhay. Lumapit si Theodora at ginamit ang kanyang kapangyarihan para pagalingin si Tish, at sinabi kay Ruti na hindi siya hihingi ng tawad sa kanya dahil naniniwala siyang tama ang kanyang ginawa. Sinabi niya na pagkatapos umalis ni Red sa kanilang grupo, may isang dahilan lamang kung bakit hindi inudyukan ng biyaya ni Ruti na ibalik siya. Si Ruti ay naging sobrang lakas na at hindi na kailangan ng grupo.
Ang mga taong kasama niya ay nagpapabagal lang sa kanya. Sa kanyang resistensya sa pangunahing pangangailangan ng katawan, kayang magpatuloy ni Ruthie mag-isa at talunin ang Demon Lord kung kinakailangan. Inamin ni Theodora na malaking kasalanan ang pagtaksil sa bayani at kaibigan, kaya hinihiling niya kay Ruthie na tapusin siya. Ngunit, nagsimula nang umawit si Albert para kay Theodora, at ipinaglaban niya na kahit labis ang kanyang mga aksyon, ginawa lamang niya ang sa tingin niya ay pinakamabuti para sa sangkatauhan. Sinabi niya na mas malungkot at malupit ang landas ng pagiging bayani kaysa sa inakala niya, at normal lang para sa mga tao na mahati sa magkasalungat na kaisipan. Subalit, nagkaroon si Theodora ng determinasyon na sundin ang kanyang mga ideal hanggang sa dulo, at iyon ang gumawa sa kanya bilang isang bayani. Nakiusap si Albert na huwag tapusin si Theodora, bago pa makapagkomento ang iba sa kanyang kahilingan, nagising si Tish at natuwa si Ruthie na makitang maayos siya. Sinabi ni Ruthie kay Theodora na ayaw niyang magkaroon pa ng karahasan ngayong araw at idineklara niyang mamumuhay siya bilang Ruthie mula ngayon at hindi bilang bayani. Inangkin ni Ruthie na palagi niyang naisip na si Theodora ang mas karapat-dapat tawaging bayani dahil matagal na itong lumalaban para iligtas ang mundo bago pa siya. Sumang-ayon si Red, sinasabing hindi lamang lakas ang nagbibigay kahulugan sa isang bayani, kundi ang pagnanais na iligtas ang mundo. Natuwa si Theodora sa narinig at nagpasyang maglakbay upang talunin ang Demon Lord kasama ang mga kasamahan na may parehong pananaw, imbes na pilitin ang trabaho sa isang taong ayaw. Hindi nagtagal, namuhay ng payapa ang lahat at sina Ruthie at Tish ay permanenteng lumipat sa Zolen. Isang araw, bumisita sila sa tindahan ni Red at nagsimulang umulan ng nyebe. Hindi na protektado ni Ruthie ng kanyang biyaya at naramdaman niya kung ano ang pakiramdam ng malamig na panahon. Sinabi ni Rit sa kanya na pumasok sa loob dahil baka sipunin siya, at sumagot si Ruthie na hindi pa siya nagkasipon kaya sabik siyang maranasan ang kanyang unang sipon. Agad siyang nagsimulang bumahing at binalot siya ni Red ng kanyang coat habang pinapasok siya. Nag-almusal sila at lubos nang natikman ni Ruthie ang lasa ng pizza. Ang bagong biyaya na natanggap niya pagkatapos gumamit ng droga ay tinawag na New Truth, na may isang makapangyarihang skill na tinatawag na The Ruler, na makapangyarihang magdomina at kontrolin ang iba pang mga biyaya. Gamit ang skill na ito, kaya niyang supulan ang kanyang Hero's Blessing nang hindi gumagamit ng Devil's Blessing. Sa gabi, nagdaos ang lokal na pari ng serbisyo para kay Aris kung saan dinaluhan lamang ng kanyang dating mga kasamahan sa grupo. Ayon sa simbahan, kapag muling isinilang ang isang tao, nakakatanggap sila ng ibang biyaya kaysa sa huli, at hiniling ni Red na sana sa susunod na buhay ni Aris ay malaya siya mula sa pasanin ng pagiging santo. Pagkatapos ng libing, sinabi ni Danan sa kanyang mga kaibigan na malapit na siyang umalis upang sumama kina Theodora at Albert sa paglaban sa Demon Lord. Bago siya umalis, gusto niyang malaman kung paano nahawakan ni Shiz Senden ang mga banal na espada na pangpatay sa Demon Lord, at kung bakit may 6 na magkakaparehong espada. Nagmungkahi si Tish na baka ang bilang ng mga espada ay tumutugma sa bilang ng mga braso ng mga aura demons tulad ni Shiz Senden. Bago pa maging mas komplikado ang mga bagay, sinabi ni Red kay Ruthie at sa iba na tigilan na ang pag-iisip tungkol dito dahil trabaho na ni Theodora ang mag-isip ng mga iyon. Pagkatapos, bumalik si Red sa bahay kung saan si Rit ay nag-aalala at hindi sigurado sa mga nakaraang araw. Naniniwala siya na kailangan ng lahat si Red at ang kanyang biyaya upang gabayan sila sa tamang landas at baka isang araw ay iwan siya ni Red para gabayan ang iba na nangangailangan. Ngunit, sinabi ni Red sa kanya na walang mas mahalaga sa kanya kaysa sa kanya at niyakap siya, nangangakong magkasama silang mamumuhay magpakailanman at masisiyahan sa kanilang tahimik na buhay. Nakamit ni na Red at Rit ang kanilang masayang pagsasama at namuhay ng maligaya bilang mag-asawa. Si Ruthie ay naging isang normal na babae na ngayon at nagtatrabaho bilang isang baguhan na adventurer para sa Z habang tinutulungan din ang kanyang kapatid. Ang tatlo sa kanila, kasama si Tish, ay namuhay na parang isang malaking masayang pamilya. Tinatamasa ang kanilang tahimik na buhay at handang tumulong sa sinumang lumalapit sa kanila.